Boss, 2 putahe at isang pitsel ng alak. 50 yuan. 50 yuan, ano ba, 50 yuan lang. Renminbi, salamat. Marami akong salapi. Ihain niyo agad ang mga putahe. Ako si Chovy. Kunin mo na ang bayad. Siguraduhin maayos ang bilang. Sa isang tansong barya, makabibili na ng 100 putahe, hindi ba? Isa itong mapanlinlang na tindahan. Hindi man lang makakain sa halagang 50 yuan. Kailangan mo pa talagang gumamit ng props para makalibre ng pagkain. Ginoo, napakahusay ng iyong pagganap. Ako na ang manlilibre sa inyo. Kumain ka na at huwag ka nang bumalik sa susunod. Ginoo, nasa hustong gulang na kayo. Huwag na kayong uminom ng alak. Uminom na lang kayo ng soft drink. Anong uri ng tubig ang may bula? Pinakulo ang tubig kaya ito? Yelan, ano namang uri ng bagay ito? Gumagawa pa ito ng malakas na putok. Ginoo, huwag niyo akong biruin ng ganito. Soft drink lang naman ito, hindi ba? Napakalakas ng tunog. Kahit kumukulo ang tubig sa bahay. Hindi naman ganoon kalakas ang ingay. Pinakulo ang tubig niya ba ito? Ano namang uri ng bagay ito? Napakalamig at nakagiginhawa. Napakalinaw ng materyales nito at mahusay ang pagkakagawa. Kasing husay ng kabibe ang materyales nito. Napakalinaw at mahusay ang pagkakagawa. Napakalinaw ng materyales nito at mahusay ang pagkakagawa. Baka hindi sapat ang 1,000 tansong barya. Mayroon pa yata akong 2 layang na pilak, binibini. Mukhang napakamahal ng mga pagkain ito. Nagmamadali ako nang umalis ng bahay. Kaunti lamang ang dala kong salapi. Ituring na ninyo ang 2 layang na pilak na ito bilang bayad sa pagkain. Umaasa po akong inyong mapapatawad ang aking kakulangan. Ginoo, kahanga-hanga ang pagiging makatotohanan ng props ninyo. Kumain po kayo ng maluwag sa loob. Ako na ang manlilibre sa inyo ngayon. Hindi na po ninyo kailangang maglabas ng pilak. Binibini, kung sa tingin niyo ay hindi sapat ang 2 layang na pilak na ito. Isasanla ko sa inyo ang mahalagang espadang ito. Naku, Ginoo, napakagalang naman nyo. Sapat na po ang pilak. Kainin po ninyo habang mainit pa. Itago po ninyong mabuti ang inyong mahalagang espada. Huwag na po ninyo itong muling ilabas. Anong pambihirang kayamanan nga ba ito? Napakasariwa at napakasarap. Nabuhay na ako ng mahigit kalahating siglo. Ngunit ngayon lamang ako nakatikim ng ganito kasarap na lasa. Ahem. Langit ko, saang lupain nagmula ang mahiwagang alak na ito? Pagpasok pa lamang sa bibig ay rumaragasan na parang kulog. Mayroon pa ba kayong soft drink na ito? Marami pa roon. Kumuha po kayo. Ang mga ito. Maaari ko bang makuha ang lahat ng ito? 3 yuan bawat bote. Bayaran niyo lang po. Hihihi ay. 30 lahat. 2 layang nga ba ito? Ginoo, mukhang props lamang ito mula sa isang palabas. May-ari ng tindahan, maaari po ba niyo akong ipaghanda bukas? 100 bote ng ganitong soft drink sa salaming bote. CJ. Mabuti, kung gayon napagkasunduan na. Ay, malapit na rin namang magsara ang restaurant. Ituring na lang nating ambag ito sa industriya ng palabas. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsesa. Nakahanap na po ako ng tubig. Hello, bilang guro ng mga tao. Bakit po kayo nagkakagulo ng ganito? May inom din pala ang tinta na ito. Kamahalan, soft drink po ito. Hindi po ito tinta. Napakahigpit ng pagkakasara sa takip na bakal nito. Ay, nakalimutan kong singilin si Binibining Lin. Ang mahiwagang sisid lang nagpapalabas ng inumin. Ay. Hilaw. Ano nga ba ang ipinainom mo sa akin? At bakit ako nawala ng pagpipigil ng ganito? Sa bungad lamang ito malamig. Ngunit tunay ngang nakapapawi ng uhaw. At napakamura pa. 2 layang na pilak lamang ang ginastos ko sa buong supot na ito. Ano? Totoo ba ang sinasabi niyo? Ang mga salaming boteng ito pa lamang. Ay malamang na higit pa sa 2 layang, hilaw. Saan po ninyo ito natagpuan? Ang ganitong pinakamataas na uri ng alak. Sa isang maliit na kainan sa timog ng lungsod. Pumayag pa ang may-ari na maghanda. Ng 100 bote bukas. Sa panahong 3 taon ng tagtuyot. Mayroon pa palang. Kainan sa lungsod na sagana sa tubig. Opo. Hindi ko rin po maunawaan. Basta may tubig. Maliligtas na ang mga mamamayan ng Dasheng.
Ang linaw at linis ng tubig na ito. Ginagamit lamang pala sa paghuhugas ng kamay. Totoo ngang pumunta rito ang mga tauhan ng palabas na pangkasuotan. Ngunit ang mga tauhan ng palabas na ito, mas gaganda ng mas gaganda ang bawat isa. Ay, akala ko. Hindi na kayo darating. Yamang nakipagkasundo na si Hilaw sa Binibini. Hindi sisirain ni Pei ang kanyang salita. Hindi ba't muli na naman kayong nagdala ng mga huwad na gamit sa paggawa ng palabas? Upang lokohin ako at pagkakitaan. Ang mga gamit niyo sa palabas ay palaki ng palaki ang ginagastos. Tunay ngang mapagkakatiwalaan si Binibining Lin. Hindi hungkag ang sinabi ni Hilaw. Ang tubig sa lugar na ito ay talagang walang katapusang makukuha. Tubig mula sa gripo lamang ito. Anong palabas nga ba ang ginagawa nyo? Ni tubig ay hindi pa ninyo nakita. 3 taon ng matinding tagtuyot sa Dasheng. Tuyo na ang mga ilog at balon sa lungsod. Araw-araw ay may bumabagsak dahil sa kakulangan ng tubig. Lalo nang hindi kinakaya ng matatanda at mga bata. Dalhin muna ninyo ang mga ito pabalik. Unahin ninyong bigyan ang matatanda at mga bata. Mukhang hindi rin maginhawa ang kalagayan mismo ng Binibini. Kahit gaano pa kahirap ang aking kalagayan. Hindi naman ako aabot sa puntong wala man lang mainom na tubig. Ang 50 layang na gintong ito ay bayad para sa mga soft drink at malinis na tubig. At siya rin kabayaran ni Pei para sa buong lungsod. Pasasalamat ng mga mamamayan sa Binibini. 50 layang. Ang gamit mo ba sa palabas ay talagang gawa sa purong ginto? Babalik muli si Pei bukas. Pakiusap, Binibini, anuman ang mangyari. Huwag mong isara ang kainan na ito. CJ, kunin muna ninyo ang tubig. Ako na ang mag-isip ng paraan para sa kainan. Hindi iyon dekorasyon ng palabas. Binibining Lin, pakiusap, manatili ka rito. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Ang dalawang bagay na ito. Huwag mong sabihin tunay lahat ng mga ito. Ay. Napakalinaw ng tubig na ito. May isang buong dosenang kahon pa. May pag-asa na ang mga bata sa lungsod. Sa lugar ni Binibining Lin ay hindi lamang may tubig. Mayroon din itong napakaraming pagkain. Ngunit malapit nang magsara ang kanyang kainan. Mukhang kailangan niya ng isang bagay na tinatawag na salapi. Ano ang salapi? Hulaan mo, anak. Marahil pera nga ang dahilan. Ay. Kaya pala, Binibining Lin. Palagi mong sinasabing hindi tugma ang mga tansong barya. Ang ginagamit nila roon ay ibang uri ng salapi kaysa sa Dasheng. 50 tael ng ginto, ngunit ganito lamang karaming tubig ang nakuha. At nagpadala pa sila ng ilang kahon ng malinis na tubig. Iniutos niyang unahin ang mga matatanda at mga bata. Halos hindi na nga niya mapanatili ang sariling restaurant. Ngunit iniisip pa rin niya ang mga biktima ng kalamidad na hindi niya naman kilala. Mabuti ang puso ng babaeng ito. Bukas, magdala ka ulit ng 500 tael ng ginto. Ano man ang mangyari, huwag mong hahayaang maputol ang tanging daan natin tungo sa tubig at kabuhayan. Susundin po ng inyong anak ang utos. Hindi ko po ito pababayaan. Itaas muna ang lahat ng tubig na ito at dalhin sa labas ng tarangkahan upang ipamahagi. Ngayong gabi, kahit kaunti ang mainom ng buong palasyo, kailangan pa rin nating unahin ang mga tao sa Chengbei upang mabuhay ang mga matatanda at mga bata. Makatanggap man ng utos, agad natin itong isasagawa. Maglabas ng bigas, maglabas ng tubig, maglabas ng bigas. Kung hindi pa rin kayo maglalabas ng bigas at tubig, gigibain namin ang tarangkahan ng palasyo. Mga kababayan, huwag kayong mabahala. Tunay ngang nagpadala ang pamahalaan ng salapi at bigas para sa kalamidad. Patuloy ding naghahanap ng ibang paraan ang palasyo. Pilak ang ipinadala ng pamahalaan. Ngunit saan naman makabibili ng tubig gamit ang pilak? Natagpuan na ang pinagmumula ng tubig. Ngunit kakaunti lamang ang makukuha ngayong araw. Hatiin muna natin ito upang makainom ang lahat. Sa harap ninyong lahat, nangangako ako. Mula ngayon, gagawin ng palasyo ang lahat upang magkaroon ng tubig at bigas ang bawat isa. Ang natuklasan ng pamilyang Pei ay hindi lamang ilang kahon ng tubig. Ito ay 100 sapat upang pabagsakin ang tanging ikinabubuhay ng palasyo ng Ningguang. Kailangan nating kumilos bago maniwala ang lahat sa pamilya Pei. Putulin ng tuluyan ang daang ito ng kabuhayan. 3 taon na. Sa wakas, nakainom din tayo ng malinis na tubig. Kung iyan po ang sinabi ng prinsipe, maghihintay pa tayo ng ilang araw. May tubig pa kaya bukas? Hindi ko po masabi. Ayon sa Binibining Lin, magsasara raw ang restaurant. Napakarami namang tubig. Bakit kailangan pa niyang magsara? Sabi niya sa ngayon, ang pinakakulang sa restaurant ay puhunan.
Parang sinasabi niyang kulang ang ibinabayad natin sa kasalukuyang halaga. Ang hindi kailanman kinakapos sa palasyo ay ginto. Bukas, magdala ka ng 500 tile. Ano man ang mangyari, huwag mong hahayaang maputol ang pinagmumulan ng tubig. Susundin po ng inyong anak ang utos. Hindi ko po ito pababayaan. Binibini, saan galing ang kagamitang panimbang na ito? Pamana ito ng aming pamilya. Ipinamana ng aming mga ninuno sa bawat salinlahi. Ginawa ito gamit ang sinaunang paraan ng paghahabi. Sapat din ang kalidad ng ginto. Hindi ito props sa pelikula. At lalong hindi isang modernong imitasyon. Tunay ang bagay na ito. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung saan ito nagmula. Kaya isa muna ang maaari kong tanggapin. Kailangang itala ang inyong pagkakakilanlan. At kailangang pirmahan ang kasulatan ng paglilipat. Iyan ang patakaran. Hindi mo naman ako isusumbong sa pulis pagkatapos, di ba? Mahal ko ang pera, pero hindi ako naninira ng karatula. 20,000, huling alok na. 20,000 yuan. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Sige, kasado na ang bentahan. Ilipat ang 20,000 yuan sa bank card. Isang pindot lang, 20,000 na ang halaga ng pilak. Mas lalo pang tataas ang halaga ng gintong ingot na ito. Ay! Hindi ba kayo naparito para kumain? Mukha kayong Diyos ng kayamanan. Binuksan ba ang imbakan ng kayamanan papunta sa bahay ko? Ginoo, hindi ba? Ginoo, narito na po kayo. Maaaring ipalit ang gintong ito. Sa pondong binanggit ng Binibini. Napakagaling naman. Kung ganoon, hindi na magsasara ang tindahan ng Binibini. Huff! Ngayong mayroon na tayong ganitong karaming ginto. Bakit ko pa isasara ang tindahan? Ako po si Pei Yanzhao. Tagapagmana ng kaharian ng Pei. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ng Binibini? Ako si Lin Zixia, may-ari ng restoran ng Zaiwei. Lin Zixia. Ang kaharian ng Pei, hindi ba kayo mga artista? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-arte? Ikaw. Talaga bang nagmula kayo sa sinaunang panahon? Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mong restoran. Bakit handa ka pa rin magbigay ng tubig sa mga taong hindi mo naman kilala? Tubig ang binili mo. Hindi ang kabutihan ng loob ko. Tatandaan po ni Pei ang sinabi mong iyan. Huwag muna nating isipin yan. Bukod sa tubig. Ano pa ang kulang sa inyo? Kung mayroon pong pagkain. Mas makabubuti yon. Mga tinapay o siopaw, gusto ba nyo? Binibini, kaya mo pa bang makakuha ng ganitong mga bagay? Bukas, maghahanda ako ng 1,000 para sa'yo. Kapatid Kui, bumili ka ng ilang siopaw na karne ng baka. Mga siopaw na karne ng baka. Maghanda rin kayo ng isang batch ng mineral na tubig. Sa ngalan ng mga mamamayan ng lungsod, nagpapasalamat po ako sa Binibini. Maliit na bagay lamang po iyon. Hindi na po iyon dapat banggitin. Purong ginto. At sapat din ang timbang. 1,000,000 yuan lahat. Ibebenta ba ninyo? Maaari po ninyong suriin itong muli. Tiyak pong hindi ako nagkamali ng tingin. Narito po ang lahat ng detalye sa kalidad at timbang. Kung may pag-aalinlangan pa rin po kayo, maaari kayong maghanap ng ibang mamimili. Ibenta niyo sa akin. Aayusin ko agad ang papeles. 1,000,000 yuan ang ililipat sa inyong bank card. Ginang Lin. Ang utang na 36,000 yuan ay dapat bayaran ngayon. Paalala sa pautang, 123. 123. Bayad na ng buo ang utang. Huwag mo na akong piliting magsara ng tindahan. Kahapon, 286 na lang ang natira. Kahapon, 286 na lang ang laman ng account. Kahapon, 286 na lang ang natira. Ngayon, 1,000,000 agad ang pumasok. Sino ang nagsabing hindi makalalagpas ang munting tindahan sa araw na ito? Simula ngayon, hindi lamang ako hindi magsasara. Patatakbuhin ko pa ito ng bonggang-bongga. Umorder ako ng 1,000 siopaw na karne ng baka. Ihatid sa restoran ng Zaiwei bago mag-alas 8 bukas. 300 lamang ang kasalukuyang mayroon kami. Hindi namin kayang gawin ang lahat bago bukas ng umaga. Makipag-ugnayan ka sa mga kalapit na tindahan at magsanib puwersa kayo. Ako na ang sasagot sa dagdag na bayad at bayad sa overtime. Siguraduhin sabay-sabay ang paghahatid. Dadagdagan ko pa ng 20% bilang bayad sa hirap. Laozu, buksan mo lahat ng steamer. Makipag-ugnayan ka pa sa 2 pang tindahan. Bukas ng alas 8. Walang dapat mawala kahit isa. Hindi lamang tubig. Mayroon ding 1,000 siopaw. Sa wakas, may pag-asa na talaga ang mga mamamayan. Habang dumarami ang tubig at pagkain. Lalo namang lumalaki ang gastos.
Bukas, magdala ulit kayo ng mas maraming ginto. Hindi maaaring maputol ang supply. Opo. Tingnan niyo, pati sarili niyang restaurant ay halos hindi na niya mapangalagaan. Ngunit ang kalagayan pa rin ng mga mamamayan ang una niyang itinanong. Bakit sa bawat tatlong salita mo ay lagi mong nababanggit ang Binibining Lin? Hinahangaan lamang po ng inyong anak ang kanyang kabutihan. Kahit paghangaman yan o pasasalamat, hindi natin maaaring hayaang malugi ang ating tagapagligtas. Sa loob lamang ng isang gabi, nakapaghanda ka ng ganito karaming pagkain. Ang mga mabibigat na bagay na ito, ikaw lamang ang nagbuhat. Huwag mo akong pakialaman. Titignan ko muna ang mga paninda. 1,000 siopaw na may palamang baka. Narito rin ang lahat ng mineral na tubig. Binibini, mangyaring tanggapin niyo ang mga ito. Hindi ko pa nauubos ang ibinigay mo kahapon. Sa dami ng pagkain at tubig na ito, paano sasapat ang gintong iyon? Ang 1 gintong bareta ay maipagbibili ng mahigit 1,000,000 pila. Kung sasabihin ko sa kanya, baka pati buong palasyo ay maubos niyang ilipat dito. Binibini, mangyaring tanggapin niyo ito. Kung ganoon, itong 1 piraso lamang ang tatanggapin ko. Huwag ka nang magdala ng iba pa sa susunod. Ano ito? Pansit na nilalagyan ng kumukulong tubig at makakain pagkalipas ng 3 minuto. Napakasarap at mabango pala ng pansit na ito. Ang sabaw ang pinakamasarap na bahagi. Huwag niyo pong sayangin. Sana ay matikman din ito ng mga mamamayan. Sakto namang ilang araw na isasara ang tindahan para kumpunihin. Hindi ko kayo maihahanda ng siopaw araw-araw. Maghahanda muna ako ng pansit para sa inyo. Kahit ilang araw lang, makakatagal na kayo. Lin Zixia. Ang iniligtas mo ay ang buhay ng isang buong lungsod. Hindi lamang ang pagkain ito ang tatandaan ni Pei. Ilista mo na lang sa talaan. Huwag mo akong isama. Palamang baka. Buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng pagkain ganito kasarap. Maraming salamat, Diwata. Maraming salamat po, Prinsipe Pei. Ang nagligtas sa inyo ay si Binibining Lin ng restaurant. Dahan-dahan lang kayong kumain. May bahagi ang bawat isa. Kahapon, ako ang nanguna sa pagbagsak ng pinto. Ang subong karne na ito ngayon ay buhay na ipinagkaloob ng Palasyo Pei at ni Binibining Lin. Mula ngayon, kung may mangahas na mang-agaw ng pagkain o sumira sa pinagmumulan ng tubig, ako ang unang hindi papayag. Dahan-dahan sa pag-aayos ng ventilador. Sa susunod, huwag mo nang sasaktan ang sarili mo. Munting gasgas lang ito, ayos lang. Pansit muna ang kainin natin sa mga araw na ito. Huwag mong ubusin ng marami sa isang kainan. Pagkatapos ng pagkukumpuni, maghahanda ulit ako ng siopaw para sa'yo. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Binibini, alam mo ba kung ano ito? Ito ay porselana na may asul at puting disenyo. Ito ang porselanang asul at puti na may disenyo ni Xiaohi. Ang bote ng plum na may disenyong hinahabol si Hansin sa ilalim ng buwan. May kaparehong mga bagay na ito noon, na naipagbili sa subasta ng daan-daang milyon. Magkano? Sa ganitong kalidad, kahit ibenta ko ang buong tindahan ko, hindi ko pa rin ito mabibili. Ang kaya ko lamang ay tulungan kang makipag-ugnayan sa mga mamimiling talagang may kakayahan. Huwag muna nating ipagbili, kailangan ko pa itong pag-isipang mabuti. Binibini, kailangang malinaw kung saan talaga nagmula ang bagay na ito. Huwag mo itong basta ipagbibili. Bilyon-bilyong halaga ang bagay na ito, tapos nasa tindahan ko lang. Diyos ng kayamanan ba siya at naparito para iligtas ang restaurant? Naparito siya para takutin ako hanggang mamatay. Lene. Ilagay mo ang pampalasa. Pagkatapos buhusan ng kumukulong tubig. Takpan at hintayin ng kaunti. Tiyak na ito ay pambihirang pagkain ng mga diwata. Kahit isang patak ng sabaw ay hindi dapat masayang. Limang ulit na akong nagtatay ngayong araw. Ako rin. Halos hindi na ako makatayo. Ang pansit ng mga diwata ay nakapipinsala sa tao. Hindi na ba kami kailangan ng aming tagapagligtas? Ito ay walang sinuman ang maaaring manira kay Binibining Lin. Kung nais niya kaming saktan, bakit pa niya kami bibigyan ng tubig at pagkain para maligtas? Mahal na prinsipe, hindi po maganda. Hindi po maganda. Ang pagtatayo ng bulwagan ng pasasalamat. Tumigil sa trabaho ang buong bayan. May mga taong nawalan din ng malay dahil sa dehydration. Ilagak muna sa imbakan ang lahat ng pansit ng mga diwata. Kumuha ng malinis na tubig at iligtas ang mga tao. Hindi siya ang nanakit sa kanila. Hindi natin naunawaan ang tamang paraan ng pagkain.
Agad ko pong alamin. Bilis, alamin niyo ang buong katotohanan. Huwag ninyong patagalin kahit saglit. Bago natin matuklasan ang katotohanan. Sino ang nagpapakalat na sinasaktan tayo ng tagapagligtas? Una, alamin niyo kung sino ang nagbigay ng tubig na inyong iniinom. Kumain ng pansit si Linzixia at ang mga mamamayan. Sumakit ang tiyan nilang lahat. Mayroon ding mga matatandang nawalan ng malay. Gaano na kayo katagal kumakain nito? 3 beses bawat araw. 2 araw na po. Masyadong maalat at mamantika. At hindi rin kayo nakapagdagdag ng sapat na tubig. Hindi po ito sumpang ibinaba ng mga diwata. Mali ang paraan ng pagkain nyo. Kapag kinain ng pansit na may hilaw na karne, ubusin muna ang sabaw, magtatay, at hindi makapagpapalit ng tubig. Ubusin muna ang sabaw, magtatay, at hindi makapagpapalit ng tubig. Ubusin muna ang sabaw, magtatay, at hindi makapagpapalit ng tubig, lalo na kung may pansit na baka. Mapapahamak din ang sinuman. Pansit na baka. Nagliligtas ka ng mga tao. Huwag mong akuin ang lahat ng sisi. Itigil agad ang pamamahagi ng pansit. Alagaan ng magkahiwalay ang matatanda at mga bata. Malubha ang pagkakahimatay nila. Bumalik ka agad at sabihin mo sa akin. Inumin ang gamot ayon sa nakasaad na dami. Huwag sosobra. Ang gamot ay hindi elixir ng immortalidad. Kailangang may magbantay sa kanila. Nagkamalay na ang matanda. Sabihin mo agad sa akin. Naaalala ko na. Pulang pansit, pansit na may pulang baka. Pansit na may pulang baka. Mga ganitong bagay. Mula ngayon, bawat bagay na ipamamahagi. Kailangan ko munang alamin ng mabuti. Ahem, ahem, ahem. Huwag niyong sisihin si Binibining Lin. Kasalanan nating naging matakaw tayo. Ginawa nating 3 beses sa isang araw ang pansit ng mga diwata. Dahil hindi ko inalam ang katotohanan kung ano-ano ang sinabi ko. Iniligtas ni Binibining Lin ang aming buong pamilya. Ngunit muntik ko pang saktan ang damdamin ng aming tagapagligtas. Kapag nagkamali, itama agad. Tandaan niyo ito mula ngayon. Ang aming tagapagligtas ay hindi isang diyosa. May mga bagay din siyang hindi kayang asikasuhin. Lalo tayong hindi maaaring basta maghintay na siya ang sumagip sa atin. Sa wakas, hindi na kumikirot ang tiyan ko. Ha? Sa wakas, nakahina rin ako. Hindi po ito sumpa ni Binibini. Mali po ang paraan ng pagkain namin. Mula ngayon, anumang bagong pagkain. Maging ang pansit na nagsiyang, mula ngayon anumang bagong pagkain. Ay dapat ipamahagi ayon sa paraang itinuro niya. Hindi maaaring ipasa ng palasyo ang buong pananagutan sa aming tagapagligtas. Itala ang kinakain nila araw-araw pati ang mga reaksyon ng kanilang katawan sa isang talaan. Pagkatapos, dalhin ito kay Binibining Lin upang mapatunayan. Opo, ako na po ang bahala. Mabuti at ligtas ang lahat. Ipagpapatuloy ko ang pagkuha ng tabla. Ako na ang magkakabit ng mga tisa sa bubong. Hindi lamang ito ayusin. Gagawin pa itong pinakamataas sa buong lungsod. Dapat ipaalam sa lahat na huwag nilang kalilimutan ang kabutihan ni Binibining Lin. Maaaring iligtas ng isang tagapagligtas ang nangangailangan. Ngunit hindi niya tayo kayang buhayin habang buhay. Kung patuloy na aasa ang lahat sa bigas, maubusan din ang kabangyaman ng bayan at ang yaman ng ating tagapagligtas. Kung nais nating tuluyang malutas ang sakuna, kailangang maibalik ang pagsasaka. Ngunit 3 taon nang walang ulan. Paano pa tayo makapagsasaka? Kung makatatagpo tayo ng mapagkukunan ng tubig, makababangon muli ang mga mamamayan, at mabubuhay sa sariling pagsisikap. Bukas, kakausapin ko si Binibining Lin. Kahit wala siyang magawa. Hindi natin siya dapat sisihin. Mas marikit pa ang lugar na ito kaysa sa mga bulwagan ng palasyo ng mahal na emperador. Hindi naman ganoon kalala ang sinasabi mo. Wala na bang masamang nangyayari sa mga tao? Wala na silang panganib. Nagising na rin ang matandang iyon. Dapat din nating pasalamatan si Binibining Lin sa bagay na ito. Huwag mo akong tawagin Binibining ganito ng Binibining ganoon. Linzixia ang pangalan ko. Linzixia. Huwag mong bigkasin ang pangalan ko na parang bumibigkas ka ng utos ng emperador. Nag-aalala po ang aking ama na baka maging napakalaki ng gastusin sa pagkukumpuni. Kaya nais niyang padalhan ko pa kayo ng pondo. Sapat na po ang naibigay niyo. Marami na akong nagastos sa loob ng maraming taon. Kaya huwag na kayong magpadala pa mula ngayon. Ito ay taos-pusong hangarin ng aking ama. Mangyari po lamang natanggapin niyo ito. Mula ngayon, hintayin mo ako sa restoran tuwing tanghali. Bagaman kaya mong maglaan ng pagkain. Kung magpapatuloy ito ng matagal, maaaring mawalan ng ganang magsikap ang mga mamamayan. Kung nais nating maibalik ang pagsasaka, kailangan muna nating lutasin ang usapin ng tubig. Maisasagawa ang paraang ito. Wasto ang direksyong tinatahak natin. Kung mapaulan lamang natin ang buong kaharian, ang artipisyal na pag-ulan ay nakasalalay sa kondisyon ng panahon.
Kailangan pa itong aprubahan. Talaga bang itinuturing mo akong diwata? Ang bagay na ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Napakarami mo nang nailigtas na tao. Ay! Binibini, tutulungan ko kayong ipasok ito. Mukhang ang pintuang ito ay marunong pumili ng mga panauhin nito. Basta hindi ko mismo. Isinasama ang mga tao sa makabagong panahon. Hindi sila nakikita ng mga karaniwang tao. Ang mga taong nagmula sa Dasheng, na sina He Changfeng at Pei Yanzhu ay parehong nakakaraan sa pintuan. Ibig sabihin, ang pintuang ito ay pumipili mismo ng mga panauhin nito. Hindi na pabagsak ng 3 taong tagtuyot ang angkan ng Pei. Isang mumurahing karinderya lamang ang nagbigay sa kanila ng pagkakataong bumangon. May tubig at pagkain na ang mga mamamayan. Itinuturing na nila ang angkan ng Pei bilang mga tagapagligtas. Kung ipagpapaliban pa ito, ang utang na loob ninyo noong 3 taon na ang nakalipas. Nang ilihim ninyo ang perang para sa pagtulong sa sakuna, ay tiyak na mabubunyag. Ang tubig at pagkain iyon ay hindi parangal. Mga kutsilyo iyon na nagtutulak sa akin patungo sa kamatayan. Hindi maaaring makabalik sa kabisera ang angkan ng Pei. At lalong hindi maaaring manatili roon ang restaurant. Alamin niyo kung saan patungo ang pintuang iyon. Kapag nalaman niyo, agawin niyo kapwa ang mga tao at ang pagkain. Kung hindi niyo matuklasan, tiyaking hindi na yon muling mabubuksan. Susundin ko po ang utos, kamahalan. Aasikasuhin ko po agad. Hindi lamang pagkain ang nais kong wasakin. Nais ko ring makita ng mga mamamayan kung paano nauwi sa abo ang kanilang pag-asa. Hihintayin kong muli silang magutom hanggang mawalan ng pag-asa. At saka ko ipapamukha sa kanila na mga manloloko ang angkan ng Pei. Walang kalan. Walang bodega ng pagkain. Pero bigla na lamang sumusulpot ang mga bagay. Naglabas si Pei Yanzhu mula sa sirang restaurant nang napakaraming tinapay na niluto sa singaw. Ngunit wala roon ni kusina ni bodega ng pagkain. Hindi pa kailanman nakita ang ganitong bagay. Lalo itong kahawig ng himala. Lalo ko itong kailangang wasakin sa harap ng lahat. Araw at gabi itong binabantayan ng mga mamamayan. Hindi makakapasok ang karaniwang mga tagapagsunog. Putulin muna ang lubid ng gulong na pambomba ng tubig. At itago sa loob ng mga balde para sa pagsugpo ng apoy. Pagkatapos, selyuhan ang mga pinto at bintana gamit ang opisyal na telang panangga sa apoy. Kapag sumiklab ang apoy, mamamatay ang sinumang susugod sa loob. Nais ng prinsipe na may mga balde sila sa kamay. Ngunit wala silang mapagkunan ng tubig. May pinto sa harapan nila, ngunit wala silang maililigtas na pag-asa. Masusunog ang restoran hanggang maging abo. Ang mga nagawa ng angkan ng Pei. Ang tiwala ng mga mamamayan. At pati ang babaeng iyon. Lahat ay masusunog at magiging abo. Bago magbukang liwayway. Sisiguraduhin kong wala ng ganitong pinto sa Chengbei. Kapag wala na ang restoran, ano pa ang gagamitin ng angkan ng Pei para magligtas ng mga tao? Ano pa ang gagamitin nila upang lumaban sa akin? Ay! Sunog, nasusunog ang restoran ng ating tagapagligtas. Sunog! May nagplano nito ng maaga. Kumuha kayo agad ng tubig sa malayo. Bumalik kayo, dagat ng apoy na roon. Iyan ang karatula ni Binibining Lin. Hindi maaaring masunog at mawala ang pangalan ng ating tagapagligtas. Huwag kang magpakabayani. Hindi ito isang pinto. Ito ang natitirang buhay namin. Kapag nasunog ang pinto, hindi ko na siya makikita habang buhay. Ay! Pei Yanzhu, ikaw ba yan? Langis, naputol na tali, mga bakanteng timba. May gustong pumutol sa daan patungo sa kaligtasan sa hilaga ng lungsod. Unahin nating ayusin ang restoran ng ating tagapagligtas. Sige po. Ito na lamang ang kalahating pinto ng aming bahay. Ibigay rin natin ito sa ating tagapagligtas. Aakyat ako sa mga biga ng bubong. Iniligtas ng ating tagapagligtas ang buong pamilya namin. Ano ba naman ang kaunting kahoy na ito? Kami na ang magbibigay ng materyales at lakas paggawa. Sa loob ng 3 araw, itayo nating muli ang pintuan ng ating tagapagligtas. CJ. Ako, si Pei, ay nagpapasalamat sa inyong lahat para kay Lin Zixia. CJ. Ang mansyon ang magbibigay ng mga materyales. At ang mga mamamayan naman ang magtatrabaho. Ako, si Pei, ang magbabantay dito. Hanggat hindi muling na itatayo ang pinto. Hindi ako alis. Opo. Ah. Mami ng baka at baka na may mami, mami ng baka at baka na may mami. Bakit parang hindi ka mapakali nitong mga nakaraang araw?
Hindi ba pasado sa panlasa mo ang mga tinapay? O baka hindi ka lang talaga mahilig kumain ng tinapay? Hindi mo na ako makakabali. Hay, Peiyan Zhao, nangako ka mismo. Nababalik ka. Hindi pa kita pinapayagang tumupad sa pangako mo. Kailangan mong muling buksan ang pintong ito. Ayon kay Han, ang tagapamahala ng Jubaozhai sa kanluran ng lungsod. May isang binibini raw na nagmamay-ari ng isang porselanang klorera na napakahusay ng pagkakagawa. Pamana raw iyon ng kanilang mga ninuno. Hindi mo na ito ipinagbibili. Nagpapatakbo ako ng isang kumpanyang nagsusuplay ng mga kagamitang pangsuri para sa ahensya ng panahon. Basta tunay ang bagay. Handa akong magdagdag ng 50 milyon sa presyo sa merkado. Makakagawa ba kayo ng kagamitang makapagpapasimula ng artipisyal na pag-ulan? Ngunit ang artipisyal na pag-ulan ay nangangailangan ng angkop na kondisyon ng panahon at mahigpit na pag-apruba. Hindi ito maaaring patakbuhin ng pribadong tao. Binibini, bakit niyo biglang itinatanong ito? May kaibigan ako. Matinding tagtuyot ang kanilang bayan at kailangan nila ng tubig. Ang direktang pagpapasimula ng artipisyal na pag-ulan ay hindi pa posible sa ngayon. Ngunit kamakailan lamang ay nakagawa ang aming kumpanya ng isang pangkat ng mga aparatong tumatukoy sa mga bukal ng tubig sa ilalim ng lupa. Natutukoy nito kung gaano kababaw. At talagang nahahanap ang tubig sa ilalim ng lupa. Maaaring bumili nito ang mga pribadong individual. Hindi rin komplikado ang paggamit. Mas mababaw ang pinagmumula ng tubig. Mas malakas ang birding signal sa screen. Maaari tayong magbawas sa bayad. Ngunit dapat ibigay sa akin ang aparato. At ituro sa akin ang paggamit nito ng mag-isa. Ang bagay na nagkakahalaga ng ilang daang milyon ay hindi pala ang presyo ang una mong itinanong. Hindi naman mamamatay ang mundo kung maibenta ang porselana bukas na. Kung sino ang makahanap nito makalipas ang isang araw. Bigyan niyo ako ng ilang aparatong pangsuri. Ibebenta ko sa inyo ang botelyang ito. Napaka-perpekto at kumpleto ng sisidlang ito. Magkano po ang gusto ninyo para rito, binibini? Ayon sa normal na presyo sa merkado. Ngunit dapat ninyo akong turuan kung paano gamitin ang aparato. Kailangan ding masuri ng isang ikatlong panig ang bagay. At dapat tayong lumagda sa isang legal na kasunduan sa paglilipat. Walang mali sa resulta ng pagsusuri. Ang kahalintulad na bagay ay naibenta na sa subasta sa halagang 300 milyon. Ayon sa napag-usapan kanina. Magdadagdag pa ako ng 50 milyon. Kaya 350 milyon lahat. Bukod pa rito, magpapadala ako ng 5 aparatong pangsuri. 350 milyong yuan. Sigurado ka ba? Kung may alinlangan pa kayo, binibini. Maaari kayong sumama sa akin sa bangko ngayon. Maupo tayo roon at pag-usapan ito ng detalyado. Talaga bang mapapalitan ito ng ganoon kalaking halaga? Tiyak, hindi maaaring magkamali ang resulta ng pagsusuri. Pumasok na sa bank account ang pera. 350 milyong yuan. Simula ngayong araw. Hindi lamang hindi malulugi ang restoran na ito. Kung ilang tao man ang nasa likod ng pintuang yon. Ganoon karami ang ililigtas ko. Ginanglin, simula ngayong araw. Isang natatanging pangkat ang personal na maglilingkod sa inyo. Maaari naming ayusin para sa inyo ang mga serbisyong tulad ng marangyang tirahan at pribadong sasakyan. Lahat ng iyon ay maaari naming ihanda para sa inyo. Tulungan muna ninyo akong maglipat ng malaking halaga ng pera. Kailangang buksan ang kinakailangang pahintulot. Bibili ako ng butil, karne at gamot. Mag-o-order din ako ng isang pangkat ng mga kagamitang pang-irigasyon. Asikasuhin agad. 77.00, 3 oras. 3 oras, 5 oras, 6, 3 oras, 6, 3 oras. Tubig pang-irigasyon, 4 oras, 6, 16 na mga paninda sa pamilihan. 12.65, 350 milyong yuan na pumasok, 15, 13 kagamitang pang-irigasyon. 2, 350 milyong yuan na pumasok, 13, 13 malalaking kagamitang pangisda. 350 milyong yuan na pumasok. Ang unang dapat gawin ay magligtas ng mga tao. Ibenta niyo sa akin ang botelyang ito. Hindi naman ito kahiyahiyang ibenta sa akin. Ang perang nakahiga lang sa account ay numero lamang. Kapag naging tubig at pagkain ito, saka lamang makapagliligtas ng buhay. Engan. 5 aparatong pangsuri ang ihahatid bukas ng umaga. Ako mismo ang magpapadala ng mga inhinyero. Upang turuan kayo. Maraming salamat, Ginoong Jiang. Tatanawin ko ang kabutihang loob na ito. Walang maiinom na tubig ang mga mamamayan. May pondo na tayo. Ngayon, panahon naman para iligtas ang mga tao. Kung gayon, simula ngayon. May sapat na tubo ng tubig, sapat na karne, at sapat na kabuhayan. Restaurant ng Zaiwei. Walang ipinagkaiba sa dati.
3 buong araw akong naghintay. Akala ko hindi na muling magbubukas ang pintuang ito. Kung muling maitayo ang pinto, makababalik ako. Basta narito ka pa. Gagapang akong pabalik. Kapag muli kang naglaho ng ganito, ako mismo ang pupunta sa inyo. At uwi ka sa akin kahit sa pilitan. Nagliligtas ka ba ng apoy? O talagang hindi mo man lang pinahahalagahan ang sarili mong buhay? May nauna nang pumutol sa lubid ng tubig. At inilipat ang mga bakanteng balde. Pagkatapos, sinunog muli ang restoran gamit ang langis ng pamahalaan. Gumuho ang mga mamamayan ng Chengbei. Kasama ang mga pinto at biga ng sarili nilang mga bahay. 3 buong araw silang hindi pumikit. Sabi nila, binigyan ng tagapagligtas ng kabuhayan ang buong lungsod. Kaya iginanti nila ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng isang pinto. Isang pinto ang hindi kailanman masusunog. Malinaw namang nagliligtas ng mga tao ang restorang ito. Bakit kailangan pa itong sunugin? Bakit kailangan sunugin ang kabuhayan ng lahat? Palihim na iniimbestigahan ng aking ama ang mga nagsimula ng sunog. 3 araw mo akong hinintay. Ang hinihintay ko ay ang pinto. At ang taong nasa likod nito. Ang walang ingat na hangal. Huwag kang masyadong mag-assume. Huwag ka munang magmadaling umalis. May ibibigay pa ako sa'yo. Ang pinagmumulan ng tubig na binanggit mo. Baka nakaisip na ako ng paraan. Hindi nito mapapaulan ang langit. Pero matutulungan kayong makahanap ng tubig sa ilalim ng lupa. May tubig sa ilalim ng lupa. Matutukoy ito ng aparato. Kapag mas malakas ang signal, mas mababaw ang pinagmumulan ng tubig. Masiksik ang mga guhit sa screen. Ibig sabihin, mas malapit ito sa tubig. May ganito palang mahiwagang kasangkapan sa mundo. Hindi ito mahiwagang kasangkapan. Detector ito. Dalhin mo at subukan. Saka mo malalaman. Ipinagbili mo ang porselanang banga na bigay ng iyong ama. Kahit gaano kamahal ang banga, hindi naman ito maiinom. Patay ang mga bagay. Kailangang mabuhay ang mga tao. Dalhin mo rin ang mga ito. Sa susunod, huwag puro instant noodles ang kainin mo. Dapat may karne, gulay at kanin sa bawat pagkain. Baka mga mamahaling pagkain ng palasyo ang mga ito. Na tanging pamilya ng emperador lamang ang makakain. Hindi maaari iyon. Hindi man lang kayo makainom ng malinis na tubig. Iniisip mo pa kung pangpalasyo o hindi. Simula ngayon, huwag ka na ring magpadala ng ginto. Hindi ito limos. Ito ang mga mamamayan na gumanti sa akin sa pamamagitan ng pagpapaayos ng restaurant. Binibini, ilang ulit mo nang nailigtas ang mga mamamayan ng lungsod. Walang maipambabayad sa iyo si Pei Yanzhao. Kung gayon, hanapin agad ang tubig. Upang ang mga mamamayan mismo ang makapagtanim ng kanilang pagkain. Iyon ang pinakamainam na pasasalamat. Tiyak na magagawa ko po. Hindi ko po kayo bibigyan. Inay, karne ito. 3 taon na. Sa wakas, makakakain ka na ulit ng karne. Hindi ito sa lamangka. Kaloob ito ng tagapagligtas. Detektor ng pinagmumulan ng tubig. Basta may tubig sa ilalim ng lupa. Magpapadala ito ng senyas. Talaga bang makakahanap ng tubig ang napakaliit na bagay na ito? Hindi ko rin pumatiyak. Ngunit hanggat may kahit kaunting pag-asa, karapat dapat itong subukan. Sasamahan ka ng iyong ama sa pagpunta roon. Para may mag-aalaga sa iyo. Shazy, gaano pa po tayo katagal maglalakad? Talagang kapaki-pakinabang ang bagay na ito. Naniniwala ako kay Lin Zixia. Hindi niya kailanman isa sa panganib ang buhay ng mga mamamayan para lamang magbiro. Magpatuloy tayo sa unahan. Lumalakas pa ang senyas. Dito mismo. Dito tayo maghukay pababa. Mga 3 metro. Dapat ay makita na natin ang suso ng tubig. Baka mali ang basa ng aparatong ito. Kapag napagod ang lahat, magpahinga kayo. Ako ang maghuhukay. Kapag hindi tayo nakakuha ng tubig ngayong araw, hindi ako ahon dito. Ipinagpalit niya ang isang bagay na kasing halaga ng isang lungsod. Para sa pag-asa. Hindi ko hahayaang mamatay ang pag-asang ito rito. Panahon ng marumihan din ng putik ang mga kamay ng iyong ama. Sasamahan ka ng iyong ama sa paghuhukay hanggang sa dulo. Nakikiusap po kami sa inyo. Bilisan pa niyo. Wala nang lakas ang bata para huminga. Hindi na siya aabot hanggang bukas. May umaagos na tubig sa ilalim ng basang putik. May tubig, may pag-asa na ang Chengbei. 3 taon na at tunay ngang nahanap ni Binibining Lin ang tubig. Sa ilalim ng lupa. Shazy, ang tubig na ito ay hinukay niyo gamit ang inyong buhay. Kayo po ang unang uminom. Ibigay muna ang unang higop sa batang iyon. Ngunit ang batang ito ngayon. Kapag nailigtas siya, saka pa lamang natin tunay na masasabing nakahanap tayo ng tubig. Sa wakas, nagmulat na rin ang kalangitan. Nabuhay ang anak ko. Ina. Maraming salamat po, Binibining Lin. Maraming salamat po, Shazy. May paraan ng mabuhay ang mga mamamayan ng Chengbei. Hindi tayo pinabayaan ng langit. Ito ay dahil kay Binibining Lin at sa lahat ng mga mamamayang tumangging sumuko sa kapalaran.
Linzik siya. Ipinagbili mo ang isang bote na kasing halaga ng isang lungsod. At ang kapalit ay ang buhay ng buong lungsod. Hahaha. Sapat ang mga bukal ng tubig sa buong lugar upang mainom ng mga mamamayan. Ngunit para maibalik ang lahat ng bukirin, malayo pa yon sa sapat. Patuloy pa pong maghahanap ang inyong lingkod. Hanggat may tubig pa sa ilalim ng lupa. Tiyak na mahahanap natin ito. Ang pagbabantay sa bukal ay katulad ng pagbabantay sa restauran. Kapag may sinumang mangahas na manira, buhay ng buong lungsod ang nakataya. Laban lang pinuno ng lungsod. Ay! Nakahanap na si Pei Yanzhao ng 4 na bukal sa ilalim ng lupa. Naayos na rin ng mga mamamayan ang restauran. May nagbabantay na roon araw at gabi. Mauupo na lamang ba tayo at manonood? Habang bumabalik sa korte ang pamilyang Pei. Kasuklam-suklam sa emperador ang mga salitang nagliligaw sa bayan. Bayaran ang mga palaboy upang tumestigo. Pagkatapos, sabihin natin ang mga ito ay mga halimaw sa loob ng restaurant. Natural lamang na pagdudahan ng emperador ang pamilya Pei. Hindi na kailangang mag-iwan pa ng bakas. Nakahanda na ba ang mga pangalan, talaan, at mga pahayag? Naitugma na ba ninyong lahat? Naipamemorya na namin sa kanila ang lahat. Kapag idinagdag pa ang bagay na ito, sapat na upang mapatibay ang paratang na pangkukulam. Kung hindi masunog ang kanilang mga nagawa, gamitin natin ang espada ng emperador upang putulin ang lahat. At pilitin ang emperador na personal na humarap. Burahin ang mga nagawa ng Angkan Pei. Mas mabuting ako na mismo ang magligpit sa kanila. Ihanda ang karwahe. Pupunta tayo sa palasyo. Mabuti, susundin ko ang sinabi mo. Kamahalan, nagpatawag si Pei Zhenchuan ng salamangkero upang magsagawa ng ritual. Ang mga mamamayan ng Chengbei ngayon ay sama-samang sumisigaw ng papuri sa isang immortal. Baka guluhin ito ang kalooban ng mga tao. Ang bagay na ito ay hindi tulad ng ginto o bato na hindi nasisira. Hindi ito namamatay at hindi rin natutupok ng apoy. Naglalabas pa ito ng nakalalasong usok. Tiyak na ito ang masamang bagay na iniwan ng salamangkero. Dalawang palaboy na hindi man lamang magkakilala. Ngunit maging ang maling mga salita ay eksaktong naisulat. Hindi pa natutuyo ang tinta. Ningwang, inaakusahan mo ba ang Angkan Pei? O ginagamit mo ba ako bilang kasangkapan mo? Ang patalim na pumupuksa sa mga tapat na lingkod. Ako man ay nalinlang ng mga saksi at ebidensyang ito. Tubig. Kung tunay na gumagamit ng salamangka ang Angkan Pei upang linlangin ang bayan, hindi ko sila patatawarin ng basta-basta. Ngunit kung may nagpeke ng ebidensya, at ginamit ang kamay ko upang lipulin ang isang tapat na lingkod, iyon ay pagtataksil din sa trono at karapat-dapat sa kamatayan. Magtipon ang lahat sa harap ng mga tao. Ihanda ang kabayo. Ako mismo ang pupunta sa Chengbei. Sumama ka rin. Tingnan natin kung totoo o hindi. Harap-harapan sa lahat ng mamamayan, linawin natin ang lahat. Ama. Ito nga talaga ang Chengbei na 3 taon nang sinasalanta ng tagtuyot. Masagana pa ang pagkain ng mga tao rito kaysa sa palasyo. Saan nanggaling ang mga pagkain ito? Si Prinsipe at si Binibining Lin ang nagligtas sa amin. Hindi lamang pagkain ang ibinigay ni Binibining Lin. Nagpadala rin siya ng mahalagang kasangkapan sa paghahanap ng tubig. Kamahalan, mangmang ang mga mamamayan. Madali silang malinlang ng masasamang sabi-sabi. Ang nakasulat dito ay sinasabi raw sa aking salaysay na ako ang kumilala rito. Pinilit umano ni Prinsipe Pei ang mga tao na sumigaw ng papuri sa isang immortal. Naputol po ang kanang kamay ng matandang ito. Hindi po niya kayang idiin ang buong palad. Ang bakas ng palad sa papel na ito ay hindi talaga sa akin. Ang nakasulat dito ay pangalan ko. Hindi nga ako marunong sumulat maging ng sarili kong pangalan. Lalo nang hindi pa ako nakapunta sa kabisera. Galing ito sa tirahan ng Ningwang. Binigyan nila ang hamak na taong ito ng 10 pilak. At pinabigkas sa akin ang salaysay ayon sa kanilang kagustuhan. Wala akong sinabi ni isang katotohanan. Isang taong putol ang kamay ang nag-iwan ng buong bakas ng palad. At isang taong hindi marunong bumasa ang sumulat ng sariling salaysay. Maging ang huwad mong saksi ay may dalang pilak na selyo ng tirahan ng prinsipe. Ningwang, ito ang matibay na ebidensyang iniharap mo sa akin. Sa harap ng lahat ng mamamayan. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ko po alam na dumating na ang kamahalan. Hindi ko po kayo na isalubong ng nararapat. Nakikiusap po ako, patawarin niyo ang aking kasalanan. Tumayo ka. Wala akong pakialam kung sila man ay immortal o salamangkero. Tinitignan ko lamang kung sino ang nagpapabuhay sa mga tao. At kung sino ang buong pusong naghahangad na mamatay sila. Kabutihan. Tunay ang tubig.
Tunay rin ang mga mamamayang nakaligtas. Hindi ako bihasa sa Salamanca. Ang alam ko lamang, ang mga mamamayan sa lungsod ay hindi maaaring hayaang mamatay sa uhaw habang buhay. Ang mga mamamayang buhay na ito sa buong lansangan. Ang pinakamatibay na patotoo, higit pa sa anumang salaysay. Si Pei Zhenchuan ay nagkamit ng malaking karangalan sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Bumalik siya sa kabisera at ipagpatuloy ang tungkulin. Ang mga binhi at supply na kakailanganin pa ng Chengbei ay sasagutin ng pamahalaan, pati ang mga kagamitang pansaka. Marangal at makatarungan ang ating emperador. Mabuhay ng 1,000 taon si Prinsipe Pei. Tungkol naman sa huwad na testimonya. Pagbalik sa kabisera, ako mismo ang magsisiyasat sa bawat detalye. Bawat kulang na pilak para sa tulong sa kalamidad. Ipabibilang ko sa iyo ng maraming ulit. Ang kasalanan ng panlilinlang sa emperador. Sa ngalan ng langit at sa utos ng kapalaran. Ipinapahayag ng emperador. Si Pei Zhenchuan ay naglingkod ng marangal sa pagtulong sa mga nasalanta. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sa kabisera at ipagpatuloy ang tungkulin. Ito ang utos. Ama, gusto kong manatili sa Chengbei. Napakatagal na mula nang huli kitang makita. Kumusta ang paghahanap sa pinagmumula ng tubig? Nakahanap na kami ng 4 na lugar. Nagsisimula na ring magsaka muli ang mga mamamayan. Mabuti yan. Kahit hindi na kailangan ng pagkain sa hinaharap. Maaari ka pa ring dumalaw at mamasyal dito. Orihinal na ipinatapon ng aking ama sa Chengbei upang mamahagi ng tulong sa mga nasalanta. Ngayon ay humupa na ang kalamidad. Inutusan ng emperador ang aking ama na bumalik sa kabisera at maglingkod muli. Kaya kailangan ding bumalik sa kabisera ang buong angkan ng Pei. Aalis kami pagsapit ng tanghali. Oh. Mabuti ang pagbabalik sa kabisera. Ang jade na hairpin na ito ay hindi ko kailanman hiniwalayan mula nang ako ay sumapit sa hustong gulang. Pakiusap, ikaw muna ang mag-ingat nito para sa akin. Kapag dumalaw ako sa susunod, ikaw mismo ang magsauli nito sa akin. Kung gayon, ito naman ang para sa'yo. Hindi naman ito mamahalin dito sa amin. Pero kapag naglalakad ka sa gabi, kahit paano ay makapagbibigay ito ng liwanag. Kapag may panganib, ilabas mo agad. Huwag kang puro tapang lang. Palagi ko itong dadalhin sa aking sarili. Habang naroon pa ang pintuan, tiyak na babalik ako. Pei Yanzhou, magkikita pa ba tayo? Tiyak na magkikita tayong muli. Pei Aiking, sa pagkakataong ito sa pagtulong sa mga nasalanta. Hindi mo lamang napayapa ang mga lumikas. Natagpuan mo rin ang mga bukal sa ilalim ng lupa. Dahil dito, muling sumigla ang lupang sinalanta ng tagtuyot. Tunay ngang isang dakilang tagumpay ito. Hindi ko po maaaring angkinin ang karangalan. Ang lahat ng ito ay dahil sa dakilang biyaya ng kamahalan. At sa tulong ni Binibining Lin. Kaya ngayong araw, ipagkakaloob ko ang prinsesang Zaoning bilang asawa ni Pei Yanzhou. Upang maging isang magandang pagsasama. Tinututulan ko po ang utos na ito. Hindi dapat ituring ang prinsesa na gantimpala para sa isang lingkod. At hindi ko gagamitin ang isang kasal upang ipagkanulo ang babaeng minamahal ko. Yanzhou, nasisiraan ka na ba ng bait? Bumangon ka agad. Ama, ang iyong anak ay isang marangal na prinsesa. Hindi isang bagay na ipinantutumba sa gantimpala sa isang lingkod. Kung ayaw akong pakasalan ni Pei Yanzhou, hindi ko siya pipilitin. Lalong ayaw kong ang kabutihang loob ng pamilya ng emperador ay maging tanikala upang pilitin ang isang tao sa isang relasyong ayaw niya. Ang kasal ay biyaya ng pamilya ng emperador. Hindi isang larong pambayan. Ang prinsesang Zaoning ay may marangal na dugong bughaw. At karapat dapat sa isang taong tunay na magmamahal sa kanya. May minamahal na po ang abang lingkod na ito. Sa buhay na ito, kung hindi si Lin Zixia, hindi ako mag-aasawa. Ngunit ang sinasabing diwata sa Chengbei ay walang anumang kababalaghan. Ang mga pagkain iyon at mga kagamitan. Ginamit lang ng pamilyang Pei ang pagtulong sa kalamidad para magpakitang gilas. Mga panlilin lang upang guluhin ang isip ng mga mamamayan. Hayagan niyang sinuway ang utos. Dahil lamang sa isang babae. Wala man lang siyang paggalang sa dangal ng pamilya ng emperador. Hindi niya ito binigyang halaga. Paulit-ulit na ipinagtatanggol ni Ning Wang ang dangal ng pamilya ng emperador. Ngunit hindi pa siya sinisiyasat ng prinsesa. Mas nagmamadali ka pa kaysa sa prinsesa. Ipinipilit mong idiin ang kasalanan ni Pei Yanzhou. Ako, bilang prinsesang sangkot dito, ay hindi kailanman mamimilit sa iba. Ngunit paulit-ulit mong ginagamit ang usapin ng kasal. Upang gipitin si Pei Yanzhou at ang buong angkan ng Pei. Malinaw na hindi lamang ito pagtatanggol. Pinangangalagaan mo ang dangal ng imperyo. Ang tunay mong kinatatakutan ay ang muling pagbabalik ng angkan ng Pei sa korte. Mahal na prinsesa. Kamahalan, ako po ay isang lingkod lamang ni Ning Wang. Ang mga butil at malinis na tubig na yon ang nagligtas sa buhay ng napakaraming mamamayan. Maaari mo akong siraan. Ngunit wala kang karapatang burahin ang buhay na ipinaglaban ng mga mamamayan. Lene, kung hindi siya isang immortal, bakit hindi siya magpakita sa kabisera? May kaugnayan ba ang pagpapakita niya sa mga merito ng pagliligtas sa mga tao? Tama na, Pei Yanzhou.
Tatanungin kita muli. Tatanggapin mo ba ang banal na utos na ito para sa kasal? O hindi? Nasa harap na ng bulwagan ang tatak ng tagapagmana. Handa po akong hubarin ang aking kasuotan sa katungkulan at talikuran ang aking kinabukasan. Gawin niyo po akong karaniwang mamamayan. Ngunit hindi ko kailanman gagamitin ang buong buhay ko upang biguin siya. Pagtataksil sa utos at pagtanggi sa kasal. Pambabasto sa dangal ng imperyo. Ang merito sa pagtulong sa mga nasalanta at ang pagtataksil ngayong araw. Paghiwalayin ko at hahatulan. Dahil sa pagliligtas mo sa mga mamamayan. Makaliligtas ka sa parusang kamatayan. Ngunit hindi ka makatataka sa parusang pagkakabilanggo. Aalisin sa iyo ang posisyon bilang tagapagmana. Gagawin kang karaniwang mamamayan. Itataboy ka sa kabisera. At habang buhay kang pagbabawalang maglingkod bilang opisyal. Kamahalan, kahabagan niyo po kami. Ang munting apoy na ito, ay siya ang nag-iwan sa akin noong ako ay nasa sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Siya ang liwanag na naiwan niya. Ang mga prinsipe, maharlika at punong ministro. Ang maringal na kinabukasan. Maaari kong talikuran ang lahat ng iyon. Ngunit ang pagliligtas sa napakaraming mamamayan. At ang pagliligtas niya sa aking linsiksya. Ay hindi ko kailanman magagawang ipagkanulo. Peyanzhaw, ipinagkakaloob sa iyo ni Kamahalan. Ang huli mong landas. Isang landas patungo sa kamatayan. Nagawa na akong karaniwang mamamayan. Ngunit ayaw pa rin akong tantanan ni Ningguang. Iyan ang utos ng prinsipe. Habang nabubuhay ka, may pag-asang makabangon muli ang angkan ng Pei. Tanging ang mga patay lamang. Ang hindi na makapaglilinis ng pangalan ng angkan ng Pei. Kung gayon, bunutin mo ang iyong espada. CJ. Ay. Gusto mo ang buhay ko? Kunin ito mismo ni Ningguang. Nagtatago ka sa palasyo at nagpapadala ng mga tauhan para mamatay. Iyan ba ang ipinagmamalaki mong kakayahan? Ha? Kahit gaano ka pa kagaling lumaban. Iisa ka lang. Totoo, nag-iisa lang ako. Pero sino sa inyo ang gustong maunang mamatay? Sige, lumapit kayo. Halika. Ano ang nangyayari? Huwag mong sabihin may nangyari kay Peyanzhaw. Subukan mong galawin siya muli. Isinuko niya ang posisyon bilang tagapagmana upang protektahan ako, kaya poprotektahan ko rin siya. Saan galing ang babaeng iyan? Patayin silang dalawa. Napapaligiran na ng mga gwardya ang labas. Kung ibababan niyo ngayon ang inyong mga espada, mabubuhay pa kayo. Hihe, haha. Nangahas kang saktan ng tauhan ko. Subukan mo ulit. Hahaha. Bumalik ka at sabihin ito sa Ningguang. Ako na ang bahala sa buhay ni Peyanzhaw. Kung magsugo pa siya ng isa pa ang ipapadala ko sa kabilang buhay. Sino ang nagsabing akuin mo ang tama para sa akin? Hawakan mo ang kamay ko. Ay. Ay. Malalim ang sugat pero wala itong tinamaan na mahalagang laman. Mahalaga ang pamumuo ng dugo. Malaki ang nawalang dugo. Kailangan niyang manatili sa ospital ngayong gabi para maobserbahan. Nasaan ang bangkay? Tinatanong ka ng Ningguang. Nasaan ang bangkay ni Peyanzhaw? Wala po akong nagawa. Hindi namatay si Peyanzhaw. 10 ulit ang dami ng mga isinama mo kaysa sa kanya. Naalis na sa kanya ang titulong Shizi. Umalis siya sa kabisera ng mag-isa. Wala siyang kasamang mga bantay. Binigyan kita ng pana, palaso at mga patalim na may lason. Pati ang rutang tiyak niyang dadaanan. Bumalik ka at sabihin sa akin ngayon. Buhay pa siya. Malapit na sana tayong magtagumpay. Malubha ang kanyang mga sugat. Napaurong siya hanggang sa tabi ng tuyong puno. Isa pang saksak. At matatapos na ang kanyang buhay. Bakit hindi tumama ang huling saksak? Biglang lumitaw si Linzixia. Ang kagamitang dala niya ay nakalilikha ng nakakabinging ingay. At nakapapabuga ng puting pulbos.
At usok na nakasusunog ng mga mata. Nagkagulo ang hanay ng mga taong isinama ko. Natalo sila ng isang babaeng may-ari ng kainan. Hindi siya pangkaraniwang babae. Ang pintuan sa likuran niya ay bigla na lamang. Lumitaw sa gitna ng kagubatan. Matapos malubhang masugatan si Pei Yanzhao. Isinama siya nito sa pagdaan sa pintuang iyon. Sa isang kisap mata, nawala sila sa harap ng aking mga tauhan. Ang tanging nagawa ng tauhan ko ay pulutin ang bagay na ito. Hindi yari sa kahoy at hindi rin sa buto. Hindi kayang tabasin ng talim. Kapag sinunog, naglalabas pa ito ng kakaibang amoy. Kapareho ito ng kagamitang lumitaw sa kainan ng pamilya Pei. Iyon na naman ang pintuang iyon. Nasaksihan mismo ng tauhan ko ang pintuan. Na lumitaw sa kagubatan. At nakita rin mismo niyang naroon ang pintuan. At nawala matapos silang pumasok. Kahit hindi man agad nalagutan ng hininga si Pei Yanzhao. Wala na rin siya sa nasasakupan ng Dasheng. Ang pag-alis sa nasasakupan ng Dasheng ay hindi nakangahulugang patay na siya. Alam mo ba kung bakit, ayon sa Ningguang? Kailangan talaga siyang mamatay. Kapag muling lumakas ang pamilya Pei, magiging banta sila sa kamahalan. Mali, si Pei Zhenchuan ay may kapangyarihang militar. At ang aking kapatid na emperador ay may trono. Bawat opisyal sa buong kaharian ay may sariling kakampi. Ngunit ang tunay na kinatatakutan ng Ningguang ay hindi ang isang Pei Yanzhou na inalisan ng titulo. Ang kinatatakutan ng Ningguang ay ang mga mamamayan. Naaalala pa nila kung sino ang nagbigay sa kanila ng tubig. At kung sino ang nagpakain sa kanila. Ng isang mainit at nakakabusog na pagkain sa gitna ng matinding tagtuyot. Hindi mahalaga kung may katungkulan ng isang tao. O wala. Basta't may 10,000 biktima ng tagtuyot. Na handang manindigan para sa kanya. Ang buhay niya mismo ay magiging watawat. Handa po akong bumalik. At magbantay malapit sa kainan na yon. Hanggang sa araw na bumalik si Pei Yanzhao. Ipinaalam mo na sa kanya. Na ang pagpaslang ay kagagawan ng Ningguang. Ang una niyang gagawin pagbalik niya. Ay ipagbibigay alam kay Pei Zhenchuan ang bagay na ito. Walang katibayan. Hindi maaaring hatulan ang Angkan Pei. Dahil lamang sa isang salita ng iba. Ang kasalanan sa harap ng imperial na hukuman ay hindi kailanman nakabatay lamang sa mga katibayan. Nagsimula ng imbestigahan ng aking kapatid na emperador ang nawawalang salapi para sa mga nasalanta. At palihim ding, iniimbestigahan ni Pei Zhenchuan ang mga opisyal na nagtago ng langis na panggatong. Ang mga hiblang matagal ko nang itinanim ay isa-isang binubunot nila. Yamang nabigo ang pagpaslang sa kanya. Dapat nating lipulin ang lahat ng maaaring tumulong sa kanya upang makabangon. Hindi pa sumasapit ang oras na itinakda ng prinsipe. Ang orihinal na plano ay hintayin ang Angkan Pei. Ay tuluyang mawala ng tiwala ng mga mamamayan. Hintayin ang aking kapatid na emperador na, sa gitna ng matinding tagtuyot, ay kamuhian ng buong sambayanan. Pagkatapos, ako ang haharap upang ayusin ang kaguluhang may iwan. Ngunit ginamit ni Pei Yanzhao ang pintong iyon upang iligtas ang isang buong lungsod. Habang mas matagal akong naghihintay. Lalo namang tumitibay ang tiwala ng mga tao sa Angkan Pei. Nabigo ang pagpaslang. Ibig sabihin tayo ay wala nang panahong maghintay pa. Ibig sabihin ng prinsipe ay simulan ang paghihimagsik ng mas maaga. Zhang Jincheng. Ang orihinal ko sanang nais ay ipagawa kay Pei. Ang orihinal ko sanang nais ay ang Angkan Pei. Ay hindi na kailanman makabangon. Ang lungsod. Yamang ayaw akong bigyan ng aking kapatid na emperador ng daan upang mabuhay. Papalitan ko na lamang ang taong nakaupo sa luklukan ng dragon. Sa loob ng kabisera ay naroon ang mga bantay na kawal ng palasyo. At sa labas ng lungsod ay naroon pa ang mga kawal ng kabisera. Kung walang utos mula sa kagawaran ng militar, anumang hukbo ang kusang kumilos, ay ituturing na pagtataksil. Kaya ang unang hakbang ay hindi ang pagpasok sa palasyo, kundi ang paalisin sa kabisera ang taong makapagliligtas sa emperador. Ang taong iyon ay kailangang makaalis sa kabisera. Ang mga kasulatan para sa mga hanggahan ay may natatanging lihim na palatandaan. Pinapalitan ng mga ito isang beses bawat 3 araw. Kahit lubos na magkapareho ang sulat kamay at selyo, hindi malilinlang ang mga tagasuri ng kagawaran ng militar. Ngayong gabi sa oras ng daga. Ang kalahati nito ay nasa kanlurang lupain. Bago sumapit ang oras ng daga, kunin mo iyon at ibalik dito. Ang tanso na tali ng kambal na isda ay 800 liang layo. Ito ang katibayang kailangan upang mapabilis ang pagpapalit ng mga kabayong pangkoreo. Kung wala ang bagay na ito, hindi makapapasok sa kagawaran ng militar ang agarang ulat. Kailan po ito nakuha ng prinsipe? 3 taon na ang nakalilipas, ang taong namamahala sa paghahatid ng salapi para sa mga nasalanta ay nagsumite ng ulat. Nawala siya sa daan sa kabundukan. Sinunog ang kanyang ulat. Ngunit hindi ang kasamang selyo. Matapos maipadala ang agarang ulat sa kabisera. Tiyak na magpapadala ang kampo ng kabisera ng kahit kalahati ng mga kawal nito. Patungo sa Hilaga. Ang taong pinagkakatiwalaan ng aking kapatid na emperador sa pakikipagdigma ay tiyak na utusan si Pei Zhenchuan na pamunuan ang mga kawal palabas ng kabisera. Kapag natuklasan ni Pei Zhenchuan na siya ay nalinlang, nakasara na ang mga tarangkahan ng kabisera.
Kung magpapadala ang emperador ng mga tauhan upang tiyakin ang kalagayan sa hilagang hanggahan, aabuti ng 2 araw sa pinakamabilis. Saka pa lamang niya matutuklasang huwad ang ulat tungkol sa kalagayan ng hukbo. Sapat na ang 2 araw. Sa mismong gabing dumating ang agarang ulat sa kabisera. Isara ang lahat ng himpilan ng koreo sa loob ng lungsod. Ang lahat ng liham na ipapadala palabas ng lungsod ay kumpiskahin. Ang lahat ng kasulatang ipinadala mula sa hilagang hanggahan ay palitan ng mga sagot na inihanda natin. Maaaring hindi lubusang sumunod ang mga tao sa mga himpilan ng koreo. Ang mga hindi susunod ay huwag nang hayaang makapagsalita kailanman. Matapos mailipat ang mga kawal ng kampo ng kabisera. Saan po balak kumuha ng mga kawal ang prinsipe? Bagaman hindi kakaunti ang mga tauhang lihim na inalagaan ng palasyo ng prinsipe, hindi pa rin sapat ang mga ito upang salakayin ng harapan ang palasyo. Sa hilagang bodega ng armas, sa ibabaw ay nakalagak ang mga lumang baluti at bakal na materyales para sa pagkukumpuni ng mga pader ng lungsod. Ngunit sa ilalim nito ay nakaselyo ang mga iniwan ng yumaong emperador na mga pana, sandata at baluti. Ayaw ng aking kapatid na emperador na mag-aksaya ng malaking halaga sa pagpapanatili. At maraming taon na siyang hindi personal na nagsiyasat. Ang mga susi ng hilagang bodega ng armas ay hinahati at ipinagkakatiwala sa kagawaran ng digmaan at sa panloob na kabangyaman. 2 susi ang kailangang dumating ng sabay upang mabuksan ang pinto. 2 susi ang kailangan ng kandado ng pinto. Ang mga nagbabantay sa pinto ay isang dahilan lamang ang kailangan. Matapos dumating ang kagyat na balita mula sa hangganan, tiyak na magdamagang susuriin at aayusin ng hilagang bodega ang mga sandata. Dalhin mo ang tansong tali ng kambal na isda at ang kautusang ito sa paglilipat sa kakamagtungo roon. Iisipin lamang ng tagapag-ingat ng bodega na maagang naghahanda ang kagawaran ng digmaan na maghatid ng mga kagamitang pamilitar. Sa kautusan ng paglilipat ay walang malaking tatak ng kalihim ng kagawaran ng digmaan. Hindi mo kailangang papaniwalain sila ng buong magdamag. Basta mabuksan lamang ang unang pinto. Nang isang sandali. Kapag nabuksan na ang pinto, hindi na maaaring manatiling buhay ang mga taong nasa loob. Siguraduhing malinis ang pagkakagawa. Pagsikat ng araw, sila ay magiging isang pangkat ng mga tapat na kawal na pinaslang ng mga espiya mula sa hilagang hangganan. Kapag nasa kamay na natin ang mga sandata, agawin muna ang tor ng kampana. Ang tor ng kampana ay maaari lamang patunugin kapag may pag-agaw sa palasyo at nabutas ang lungsod, o kapag pumanaw ang emperador. Kapag basta ito pinatunog, magigimbal ang buong kabisera. Iyan mismo ang nais ng prinsipe. Nais kong marinig ito ng buong kabisera. Sa unang tunog ng kampana, isasara ng mga kawal na nagpapatrolya sa gabi ang pangunahing lansangan. Walang sinumang maaaring lumapit sa Huanghong Gate. Sa ikalawang tunog ng kampana, ipamamahagi ang mga sandata mula sa hilagang bodega sa bawat lihim na pasukan. Magsusuot ng baluti ang lahat. Sa ikatlong tunog ng kampana, ipaalam sa aking kapatid na emperador na lumalala ang kalagayang militar sa hilagang hangganan. Kailangang magtungo siya sa templo ng mga ninuno upang maghandog sa mga ninuno at panatilihing panatag ang mga opisyal ng korte. Mas kakaunti ang mga bantay sa templo ng mga ninuno kaysa sa pangunahing bulwagan. Mas makitid din ang daang patungo sa panlabas na palasyo. Basta makontrol ang 2 tarangkahan ng palasyo sa magkabilang panig. Hindi makakakilos ng sabay ang mga bantay ng imperial na hukbo. Iyan pagsapit ng sandaling iyon, ako mismo ang papasok sa palasyo upang ipagtanggol ang karwaheng imperial. Naghahanda ang prinsipe na paslangin ang emperador. Kapag napatay siya, maaaring itanghal ni Pei Zhenchuan bilang emperador ang isang sangay ng angkan ng imperial. Maaari ring gamitin ng mga prinsipe sa iba't ibang lupain ang pangalan ng prinsipe ng Qin bilang dahilan upang magbangon ng hukbo. Ako ang magiging taong kinamumuhian ng buong daigdig. Bilang isang mamamatay tao ng emperador at taksil na rebelde. Hindi bang kayang nais ko? Nais ko ng isang buhay na taong takot na takot. Mapipilitan lamang ang emperador na sumunod sa mga utos ko. Basta personal na lagdaan ng aking kapatid na emperador ang utos ng pagbibitiw sa trono. At saka, sa harap ng lahat ng opisyal, ipahayag na ako ang mamamahala sa estado. Kahit magbuni ang mga opisyal ng korte. At kahit may maghinala sa kanila, walang mangangahas na unang bumunot ng espada. Hindi ito aminin ni Pei Zhenchuan. Kaya dapat munang si Pei Zhenchuan ay ilabas sa kabisera sa pamamagitan ng peking ulat militar. Kailangan ding putulin ang ugnayan ni Pei Yanzhao sa mga balita. Simula ngayong malamig na gabi, lahat ng dokumentong papasok sa Wangfu ni Pei ay kailangang dumaan muna sa mga tauhan mo. Mula sa mga kawal sa hangganan, sa kagawaran ng digmaan hanggang sa palasyo. Anumang balitang ipadadala. Basta maaari itong magdulot ng hinala sa angkan ng Pei. Itala ang lahat ng lagusan. Walang balita sa mahabang panahon. Maaga o huli, mapapansin ito ni Pei Zhenchuan. Kailangan ko lamang siyang malinlang. Sa loob ng 48 oras. Siya Shu, huwag mo nang piliting buksan ang pintuang iyon, amo. Siya, huwag mo nang piliting buksan ang pintuang iyon, Shu. Itala ang bawat lugar. Kung saan siya dating nagpakita. Maglagay ng mga taong magmamasid mula sa malayo. Kapag natuklasan si Pei Yanzhao, kumilos agad. At huwag siyang hayaang makabalik. Hayaan siyang makita mismo na umalis si Pei Zhenchuan sa kabisera kasama ang mga kawal.
Para isipin niyang hinahabol ko pa rin. Ang isang hamak na walang kapangyarihan o posisyon. Ngayong gabi, kunin muna ang tansong tanda sa kanlurang pakpak. Pagkatapos, isara ang himpilan at siyasatin ang hilagang bodega ng armas. Siyasatin ang kampanaryo at ang mga lagusan sa ilalim ng lumang kanal ng lungsod. Bago magbukang liwayway, nais kong malaman ang bawat isa. Kung mabubuksan ang bawat pintuan. At kung maisasara ang bawat daan. Nauunawaan ko po, kamahalan. Tunay ngang matagal nang nakahanda ang prinsipe. Nasa isang lihim na sulat. Tunay ngang matagal nang nakahanda ang prinsipe. Ngunit hindi tugma ang kahulugan. Tunay ngang matagal nang nakahanda ang prinsipe. Matapos may padala ang agarang ulat. Kung may mag-usisa tungkol sa pagkakakilanlang ito, ano ang gagawin natin? Kinikilala lamang ng mga kalaban ang tansong tanda at lihim na palatandaan. Hindi ang taong naghatid ng sulat. Kung may magpatuloy sa pagtatanong, huwag na siyang bigyan ng pagkakataon. Pumasok sa himpilan mula sa kanlurang pintuan. Magpalit ng 2 mabilis na kabayo. At dumiretso sa kagawaran ng digmaan sa daang imperial. Sa bawat himpilan, mag-iwan ng tala tungkol sa pagdaan ng tansong tanda ng kambal na isda. Mag-iwan ng tala. Magsisilbi rin itong katibayan sa hinaharap. Ang nais ng prinsipe ay paniwalain ang lahat. Natunay na nakarating ang agarang ulat sa layong 800 li. Tungkol naman sa katibayan, kapag naupo na siya sa trono, may maglilinis nito hanggang sa walang maiwang bakas. Kalahating oras na lamang bago ang susunod na ronda. Hanapin muna ang sulat mula sa kabisera. Pagkatapos ay hanapin ang opisyal na dokumentong ipinadala. Sa kagawaran ng digmaan at sa tirahan ni Pei. Ipinadala mula sa kabisera. Karaniwan. Utos ng prinsip. Lahat ng tunay na sulat ay dapat sunugin. Itago ang sulat na ito upang maikumpara ang sulat kamay. Sunugin lamang ito matapos maihatid ang peking sulat sa kagawaran ng digmaan. Umalis sa kabisera. Lumayo sa guwang. Ipadala ang sulat na ito sa tirahan ni Pei. Itago ang orihinal na sulat. Kung maaalala pa ng taong naghatid ng sulat. Ang orihinal na bigat at selyo ng sobre. Ang tagahatid ay kailangang magmadali lamang. Hindi tungkulin ni Pei na basahin ang sulat, General. Kung sakaling napakarami talaga ng naaalala niya. Samahan siyang ihatid ang huling bahagi ng paglalakbay. Bakit kailangang mag-iwan ng 2 sulat? Ang kailangan mo lamang tandaan ngayong gabi ay hindi mo sila kailanman nakita. Ang tirahan. Lene. May agarang ulat mula sa hangganan. Pansamantalang magpapadala ng kagamitang pandigma ang kagawaran ng digmaan. Sa bisa ng utos, siyasatin muna ang panlabas na bodega. Suriin ang bilang ng mga magagamit na baluti at pana. Tatak ng kagawaran ng digmaan. Tansong tanda lamang. Walang malaking selyo ng kagawaran ng digmaan. Hindi mabubuksan ang hilagang bodega. Kakarating lamang ng agarang ulat sa kabisera. Naghihintay pa rin sa labas ng tarangkahan ng palasyo ang ministro ng digmaan upang humarap sa kamahalan. May utos ng kamahalan ang Ningguang upang tumulong sa pagpapakilos ng mga kawal. Kapag pinabayaan mong maantala ang balitang militar, ikaw mismo ang humarap bukas sa kamahalan upang magpaliwanag. Sa unang tarangkahan lamang tayo papasok. Suriin ng mabuti ang panlabas na bodega. Huwag ninyong gagalawin ang bodega ng armas sa ilalim ng lupa. Maaari kang magpadala ng mga taong susubaybay sa amin sa buong oras. Opo. Walang 2 susi ang bodega ng yelo sa ilalim ng lupa. Walang sinumang makapagbubukas nito. Bukas ng gabi, magpapadala ang ministro ng digmaan ng mga tauhan. Dadalhin nila ang mga susi. Linisin niyo ng maaga ang daan patungo sa panlabas na bodega. Huwag ninyong hayaang makalapit ang sinumang walang kinalaman. Sino ang mamumuno bukas ng gabi? Pagdating ng oras, ang kikilalanin mo lamang ay ang tansong tali ng kambal na isda, hindi ang tao. Bukas ng gabi, dito tayo papasok. Ang unang pangkat ay hindi magdadala ng mga sulo. Mga maikling patalim lamang. Pagkabukas ng pinto, agad kontrolin ang mga kawal na nagbabantay. Pagkatapos, tumungo sa bodega ng yelo sa ilalim ng lupa. Kung lalaban sila, ipinaghanda na ng Ningguang ang kanilang parusang kamatayan. Totoo ang mapa. Ang daanang ito ay talagang tuwirang humahantong sa likod na pader ng templo ng mga ninuno.
Hindi balak ng Ningwang na magpalusot ng mga kawal mula rito. Ang nais niya ay harangan ang tanging daanan ng pag-atras ng kamahalan. Hey! Kung talagang tatakas ang kamahalan mula rito, mag-abang lamang sa labasan ang mga mamamana. At mapapatay siya sa isang putok. Hindi ipinahihintulot ng Ningwang na patayin siya. Kung gayon, bakit may dala kayong pana at palaso? Kung hindi siya papatayin, bakit kailangan pa ng pana at palaso? Ang unang palaso ay para itali ang kanyang mga binti. Ang ikalawa ay para itali ang kanyang mga kamay. Nais ng Ningwang ng isang buhay na emperador na makapagtatatak ng selyo. Paano kung tumanggi ang kamahalan kahit kapalit ng kanyang buhay? Ipakita muna sa kanya ang mga kawal ng kabisera na palabas ng lungsod. Pagkatapos, iparinig sa kanya ang tunog ng mga kampana. Ipakita sa kanya ang mga kawal na nakasuot ng baluti sa hilagang bodega ng armas. Sa huli, sabihin sa kanya na si Pei Zhenchuan ay nakakulong na sa labas ng lungsod. Kung ayaw pa rin niyang pumayag, ipagpapasya ng Ningwang na ang buong kabisera ang pumili para sa kanya. Bumalik kayo sa tirahan ng Ningwang. Masakit pa ba ang sugat mo? Nahihilo ka ba? Ang muli kitang makita ay sapat ng kabayaran sa sakit. Tumahimik ka nga, sino ba ang nagsabing magsalita ka ng ganyan? Hindi ba bumalik ka sa kabisera upang manungkulan muli? Bakit ka naman hinabol at tinangkang patayin? Nais ng kamahalan na ipakasal sa akin si Prinsesa Zhaoning. Tinanggihan ko yon. Wala na sa akin ang titulo bilang tagapagmana. Ipinagbawal na rin akong bumalik sa pamahalaan bilang opisyal. Takot ang Ningwang na manatili akong buhay. May pagkakataon pang makabangon ang angkan ng Pei. Kaya ipinadala niya si Han Zheng upang tambangan at patayin ako. Si Prinsesa Zhaoning ay isang marangal at minamahal na prinsesa. Bakit mo tinanggihan? Dahil matagal nang may laman ang puso ko. Isang dalagang gumagamit ng mahiwagang kagamitan upang magligtas ng mga tao. Matigas ang dila pero mas malambot ang puso kaysa kaninuman. Hindi mo na kayang magkunwari sa harap ng iba. Tama na ang panunukso, hindi ka na ngayon tagapagmana. At wala ka na ring posisyon sa pamahalaan. Pagbalik mo, hahabulin at papatayin ka pa rin. Wala kang kahit isang kusing. Wala ka ring matitirhan. Hindi ko alam kung tatanggap pa ng tagasilbi ang restoran ng may-ari. May bakante pa ba kayong katulong sa restauran? Ayos na sa akin ang may pagkain at matutuluyan. Unahin mong bayaran ang mga gastusin sa gamot at bayaran ang pananatili mo sa paggamutan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. At mahigpit ang mga patakaran dito. Kapag hindi ka nagtatrabaho, wala kang kakainin hapunan. Gagawin ni Pei ang lahat ng makakaya niya hanggang sa huling lakas. Sa pagkakataong ito, ako na mismo ang magpapalaya sa iyo. Kung hindi, huwag ka nang muling biglang mawawala. Hindi na. Saan ka naroon din ako. Kung nasaan ka, naroon din ako. Lene. Kamahalan, may nais po akong iharap na ulat. Inaakusahan ko po si Ningwang ng paglustay ng pondo para sa pagsasaayos ng mga ilog at tulong sa kalamidad. Lihim niyang binibili ang mga manggagawa. Palihim siyang nagpapagawa ng mga huwad na pana at kagamitang pangkonstruksyon. Nagbabalak siyang maghimagsik. May sapat bang ebidensya ang tanggapan ng mga taga-suri? Dapat po ay mayroon kaming matibay na patunay. Kung mga sabi-sabi lamang ang inyong hawak. At basta niyo akong sinisiraan sa harap ng korte. Baka hindi niyo kayanin ang parusang dulot ng paratang na ito. Narito po ang lahat ng katibayan. Narito ang mga dokumentong natagpuan malapit sa tirahan ni Ningwang. Mga tala ng pribadong kabangyaman sa loob ng 3 taon. Mga disenyo ng lihim na paggawa ng mga sandata. Mga sinumpaang salaysay na may guhit at tatak ng mga manggagawa. Mayroon ding ilang halagang palihim na inilipat mula sa pondo ng tulong sa kalamidad. Kamahalan. Nakatala rito ang bakal, materyales sa pana, kwerdas, at mga baluti. Higit na marami ang bilang kaysa sa kinakailangan ng mga bantay ng palasyo. Ang ilan sa mga padala ay tumutugma sa mga tala ng hilagang bodega ng armas. Tungkol sa mga lihim na kagamitang pandigma. Nasaan ang mga salaysay ng mga manggagawa? May 7 manggagawa pong kumilala sa tirahan ni Ningwang. Sa ngalan daw ng pagsasaayos ng mga templo at ilog. Inutusan niya silang palihim na gumawa ng mga sandata. Matapos ang bawat pangkat ng mga sandata. Mga tauhan mula sa pribadong bodega ni Ningwang ang tumatanggap sa mga ito. May mga guhit at tatak sa kanilang mga salaysay. May tatak din ng katiwala ng palasyo. Ilang peking talaan lamang. Ilang salaysay na pinilit at pinapirmahan. At tinatawag niyo itong matibay na ebidensya, kamahalan. Sa mga nakaraang taon, ang aking nakababatang kapatid ay tumulong sa pamahalaan sa pangangasiwa ng pagsasaayos ng mga templo. Karaniwan lamang pong mahawakan ang bakal at makatrabaho ang mga manggagawa. May sadyang nagtipon-tipon ng mga piraso ng ebidensya. Malinaw na nais nitong pagawain ang pamilya ng emperador. Pagawain ang pamilya ng emperador. Ang pondo ng tulong sa kalamidad ay napunta sa iyong pribadong kaban. Ang mga disenyo ng sandata ay nakatago sa iyong mga talaan. Ginamit ng mga manggagawa ang tatak ng iyong palasyo upang gumawa ng mga huwad na pana. Ngayon, nakalatag sa harap ko ang lahat ng ebidensya. Nangahas ka pa rin sabihing may nagtatangkang pag-awayin ang pamilya ng emperador. Kamahalan, tiyak pong may nakatagong katotohanan sa bagay na ito.
Ipinakikiusap ko po na payagan niyo akong bumalik sa palasyo upang magsagawa ng masusing investigasyon. Sa loob ng 3 araw. Iniisip mo pa rin makabalik sa iyong palasyo. Nasaan ang mga bantay ng palasyo? Narito po ang inyong abang lingkod. Agad kumpiskahin ang selyo at mga liham ni Ningguang. Ibilanggo siya sa kulungan ng palasyo. Walang sinumang pinahihintulutang bumisita sa kanya. Selyuhan ang palasyo ni Ningguang. Halughugin ang mga bodega, hiwalay na tirahan at lupain ng palasyo. Pati na ang lahat ng talaan ng mga transaksyon. Lahat ng tao sa palasyo, anuman ang kanilang katayuan, ay hiwa-hiwalay na imbestigahan. Napakaganda naman ng pagharap sa korte ngayong umaga. Mukhang may isang taong para sa araw na ito. Ay matagal nang naghanda. Dalhin siya sa kulungan. Umaasa po ba ang kamahalan na ang mga ebidensyang ito ay talagang para lamang imbestigahan ang aking kapatid? Ang nangyari ngayong araw. Walang sinumang mangahas magpabunyag ng kahit isang salita. Ang sinumang kasabwat ni Ningguang ay kapantay niya sa krimen. Sinusunod po namin ang utos ng kamahalan. Ang tawag dito ay microwave. Ilagay mo lang ang kahon ng pagkain dito at maiinit ito sa loob ng 2 minuto. Hindi na kailangang magsindi ng apoy. Ang astig talaga nito. Dito pwedeng umorder ng pagkain. Pwede ring tumanggap ng bayad. Huwag kang basta-basta magpindot ng patalastas. Marunong na akong tumanggap ng bayad at mag-scan ng code. Kagabi, natapos ko na ang aklat tungkol sa makabagong panahon. Natapos ko na rin ang tungkol sa pamamahala ng negosyo. Ang bilis mong makibagay, Pero ang telebisyong ito, kaya pala nitong maglaman ng mga tao at bagay mula sa napakalayong lugar. Talagang hindi ko ito pinangarap kahit kailan. Kapag kakaiba, huwag nang magulat. Sa susunod, isasakay kita sa kotse para manood ng scene. Kumain muna tayo. Mukhang hindi ordinaryong inumin ang soda na ito. Kapag ininom, kusa raw nitong pinapabuti ang swerte. Hahaha. Carbonated drink pala yan, kaya bawasan mo ang pag-inom. Hahaha. Yan Zhao, buhay ka pa nga. Ama. Paano po ninyo kami nahanap dito? Sinundan ko ang pinagmulan ng apoy. At natuntun ko ang langis na panggatong ng pamahalaan. Sa pribadong bodega ng Ningguang. Nabawi ko rin ang talaang. Ninakaw 3 taon na ang nakalipas. Ipinagkakamkam ng Ningguang ang salapi at butil para sa tulong sa kalamidad. Siya ang nag-utos ng pagsunog at pagputol ng suplay ng tubig. Gumawa siya ng mga huwad na salaysay. Pinaslang niya ang mga tapat na lingkod ng bayan. Hindi matatawaran ang mga ebidensya. Ang mga butil na ito ay dapat sana ay nasa. Mga butil na ipinangtusto sa mga anak na nagligtas sa atin 3 taon na ang nakalipas. Ang pagsunog, mga huwad na ebidensya, pagnanakaw, at pagtatangkang paslangin ang Shizi ay pawang iniutos mismo ng Ningguang. Bawat utos ay may sarili niyang tatak. Alisan ang titulo bilang prinsipe. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian. Ipapatapon ang buong angkan. Ibalik ng buo ang salapi para sa tulong sa kalamidad. Kabilang ang mga lupain ng tirahan ng Ningguang. At iutos na gamitin ang mga ito upang tulungan ang mga nasalantang mamamayan. Ibalik ninyo ang aming mga butil. Ibayad ninyo ang buhay ng mga mamamayang namatay. Sa harap na ng buong sambayanan, si Han Zheng ay umamin sa pag-uutos ng pagsunog. Paggawa ng huwad na ebidensya at lahat ng krimen sa pagtatangkang paslangin ka. Inalis na sa titulo at ipinatapon ang Ningguang. Ang salapi at butil para sa tulong sa kalamidad na kanyang nilustay ay naibalik ng buo pati ang laman ng mga kamalig at mga lupain. May tala para sa bawat buwan. Kumpleto ang mga saksi at ebidensya. Lahat ay ibinalik sa mga mamamayan ng Chengbei. Nais niyang putulin ang kabuhayan ng mga mamamayan. Ngunit sa huli, ginamit niya ang buong tirahan ng Ningguang upang tulungan ang lugar na sinalanta ng kalamidad. Ang 3 taong butil na utang niya sa mga mamamayan ay sa wakas na ibalik niya pati tubo. Pinawalang sala rin kayo ng kamahalan. At ibinalik ang inyong posisyon bilang Shizi. Pinahihintulutan kanyang bumalik sa korte. Sumama ka sa akin pabalik sa kabisera. Anak na Suwail. Ang posisyon bilang Shizi. Ayoko na po. Talaga bang mananatili ka sa maliit na restoran na ito habang buhay? Narito ang taong mahal ko. At narito rin ang restoran na sabay naming poprotektahan. Maaaring bigyan ako ng kapangyarihan ng korte. Ngunit siya at ang pintuang ito ang nagturo sa akin kung ano talaga ang dapat protektahan ng kapangyarihan. Iyo, naihanda na namin para sa mga mamamayan ng Chengbei. Ang mga binhi, kagamitang pansaka, at mga kagamitan sa irigasyon. Kapag naani ang unang pananim, hindi na kailangang umasa ng mga mamamayan sa tulong ng kahit sino. Ay, buong buhay kong hinabol ang karangalan at katanyagan. Sa huli, saka ko lamang naunawaan na ang mabigyan ng makakain ang mga mamamayan at mapanatiling ligtas ang taong minamahal ay higit na mahalaga kaysa sa anumang mataas na posisyon. Kung nais mong manatili, manatili ka. Ako na ang makikipag-usap sa kamahalan. Ako na ang magbibigay ng paliwanag sa kamahalan.
Maraming salamat po, Ama, sa pagtupad sa aking hangarin. Ama, madalas po kayong dumalaw mula ngayon. Ipapahanda ko po sa kusina ang mga siopaw na baka para sa inyo. Hahaha. Dala ko ang unang ani ng bagong palay. Upang matikman nyo. Para sa akin, tinalikuran mo ang ranggo at kapangyarihan. Nagsisisi ka ba? Ang mga titulo at kapangyarihan ay parang usok na naglalaho sa isang kisap mata. Ang isinuko ko lamang ay isang selyo ng tagapagmana. Ngunit ang natamo ko ay ang tanging tahanan ko sa buhay na ito. Ikaw ang aking ilaw, na kailanman ay hindi mamamatay. Ang daldal mo. Nang umalis ka noon, may itinanong ako sa'yo. May sagot ka na ba ngayon? Anong tanong? Magkikita pa ba tayo? Hindi lamang tayo magkikita, kundi magkasama tayo taon-taon. Araw-araw, umaga't gabi. Mula ngayon, saan man bumukas ang pinto patungo sa susunod na buhay, makakasama mo ako. Tagapagligtas, masaganang ani sa Chengbei. Sa Wangfu ng Pei, tagapagligtas, masaganang ani sa Chengbei. Natalo man kami, dumating kami upang isauli ang unang ani ng bagong palay. Kahit muling magsara ang pinto, mananatili pa rin ako sa iyong tabi. Ito ang unang ani sa Chengbei. Kung hindi dahil sa mga ipinadala mo, ang mga binhi at kagamitang panukat ng tubig, wala sana ang supot ng palay na ito ngayon. Ate Lin, ang supot na ito ay ako mismo ang nagpatuyo. Noong una, mga binhi ang ipinadala namin. Ngayon, kayo naman ang ipinadadala namin pabalik. Buhay na kayo mismo ang nagtabuyod. Maaaring ipasok sa restoran ang kargamentong ito ng palay. Ang nasa likuran ay iwan na lamang. Ginoong P. Ito ang napagkasunduan ng buong bayan. Kalahati ng unang ani ay ipapadala kay Binibining Lin. Kagagaling lamang ninyo sa 3 taong tagtuyot. At kalahati nito ay ibabalik niyo sa akin. Sa susunod na taon, magtanim kayo ng anumang nais ninyong kainin. Kung hindi dahil sa Binibini, matagal nang wala ang aming buong pamilya. Kahit mabawasan ang aming makakain, hindi namin maaaring kalimutan ang kabutihang loob. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi nangangahulugang ibalik ang lahat ng bigas na nagligtas sa amin. Isauli ninyo ang lahat. Maliban sa sapat na makakain. Magtabi rin kayo para sa pagtatanim. At maglaan ng reserba upang mabuhay sa oras ng sakuna. Iyan ang tunay na makapagpapasaya sa akin. Kung muling dumating ang tagtuyot sa hinaharap, hindi na ninyo kailangang lumuhod at maghintay ng limos mula kaninuman. Hindi ninanais ng Binibini ang pagsamba ng buong bayan. Ang nais niya ay hindi na muling kailangang magsumamo ng buong bayan sa iba. Huwag munang may lumampas sa pinto. Iayos ang mga karitong ito ng palay sa tabi ng pintuan. Ang pintuang ito noong una ay binuksan dahil sa matinding pangangailangang magligtas ng buhay. Ang tubig at bigas na lumalampas sa pintuan ay para mabuhay ang mga nasa bingit ng kamatayan. Ngunit ngayon, ang Chengbei ay mayroon ng masaganang ani. Kung gagawin pa itong daanan ng mga kargamento, natural lamang na hindi ito papayag. Kung ang pinto ay makapagliligtas lamang sa katipitan, hindi tayo maaaring patuloy na magpalitan. Sa huli, mapuputol din ang ugnayan ng Chengbei at ng Puk na ito. Hindi naman ibig sabihin ito na kailangang maputol ang ugnayan. Ayaw lamang niyang payagan ang alinmang panig na ituring ang kabilang panig bilang bodega na walang pagkaubos. Noon, ang Chengbei ay laging umaasa sa tulong. Ngayon, kung ipadadala rito ang lahat ng bagong ani, magpapalit lamang tayo ng isang uri ng pag-asa. Sa pag-asa naman sa pintuang ito, ang pagpunta sa magkabilang panig ay dapat nakabatay sa pangangailangan ng isa't isa at sa paggalang sa isa't isa. Hindi ito tungkol sa kung sino ang bumubuhay kanino. Kung hindi na makapagpapadala ng maraming butil ang restoran sa hinaharap, paano kung sa susunod na taon ay muli tayong makaranas ng taggutom? Hindi kami sakim. Natatakot lang kaming magutom. Ang mga araw 3 taon na ang nakalipas na walang matanggap na butil. Hindi namin malilimutan habang buhay. Dahil nasa takot na yon, lalo nating hindi maaaring ilagay ang lahat ng pag-asa sa iisang pinto lamang. Karaniwan, umaasa ang Chengbei sa mga balon, bukirin, at sa sarili nitong imbaka ng butil para mabuhay. Kailangan niyo ng mga makabagong kagamitan. Maaari ninyong ipagpalit ang inyong sobrang bagong butil, tela at mga gawang kamay. Hindi kailangang lumuhod at magmakaawa. Ni basta na lamang kumuha. Kung dumating ang sakunang hindi inyo kayang malampasan ng mag-isa, magbubukas pa rin ang restoran upang tumulong. Sa karaniwang araw, umasa sa inyong sarili. Sa oras ng kagipitan, magtulungan kayo. Iyan ang tunay na daan ng pamumuhay, hindi ang walang katapusang paghihintay. Iyan ang daang hindi mapuputol ng sinuman. Kung gayon, hindi maituturing na pasasalamat ang supot ng butil na ito. Ipambibili natin ito ng mga piyesa ng bomba ng tubig at ng bayad sa pagkukumpuni. Magkano po ang dapat naming idagdag na butil? Binibinilin, itatala ko ang lahat ng tapat. Ako na ang bahala sa transaksyong ito. CJ.
Sira na ang singsing na pansara. Pagkapalit nito, kailangan ding muling ayusin ang dugtungan. Malinaw ba sa inyo? Ang susunod na bomba ay kayo na mismo ang magkukumpuni. Kapag nasira ito sa susunod, kaya na rin niyo itong ayusin. Hahaha. Itabi mo ang mga tinapay para sa mga bata. Sisingilin ko kayo sa sahod para sa pagkukumpuni ng bomba ng tubig kanina. Kapag nakita kong hindi na ninyo kailangang maghintay sa akin, iyon na ang pinakamagandang bayad. CJ, ang restoran ng Zyway ay nag-ugnay sa ibang daigdig. Ang mga tubig, butil at kagamitang itinatago rito ay may kaugnayan sa kapalaran ng bayan. Mula sa araw na ito, pamamahalaan ito ng mga itinalaga ng pamahalaan. Lahat ng kagamitang ipinapasa sa pagitan ng dalawang daigdig ay kailangang munang pumasok sa kabangyaman upang maitalaga ng maayos. Nais ng kamahalan na pangasiwaan ang restauran. Ang nakikita ng kamahalan ay 100. Makapaghahatid ng napakaraming supply. Ngunit hindi nakikita kung bakit bumubukas ang pinto. Hindi maaaring suwayin ang utos ng kamahalan. Bukod pa rito, kung isang pamahalaan ang mamamahagi. Kapag dumating ang sakuna, mas mabilis nating matutulungan ang bawat lugar. Ang 2 pilak na laan para sa pagtulong sa biktima ng sakuna 3 taon na ang nakalipas, ay ipinamahagi rin ng pamahalaan. Ngunit sa huli, napunta ang mga yon sa pribadong kabangyaman ni Chu Chengli. Kung mapapasa kamay ng isang tao ang pinto, o makokontrol ito ng isang palasyo o ng kabangyaman ng bayan, hindi na ito magiging daan ng kaligtasan, kundi kapangyarihang pag-agawan ng lahat. Lalo na't, hindi kinikilala ng pintong iyon kahit ang isang prinsipe. Malamang na hindi rin ito kikilalanin ang banal na utos. May 3 tuntunin. Bukas, ipapatawag ka ng kamahalan sa palasyo upang harapin at linawin ang bagay na ito. Pupunta po ako. Minsan ka nang nawala ng katayuan dahil tumanggi ka sa pagpapakasal. At nawala ang iyong posisyon bilang tagapagmana. Lalabanan mo pa ba muli ang utos ng kamahalan? Hindi ako nakikipag-agawan sa kamahalan. Ngunit hindi maaaring. Ang ikabubuhay ng lahat ng mamamayan ay nakasalalay sa kagustuhan ng isang tao. Ipamamahala ko sa pamahalaan ang restauran. Ito ay upang maligtas ang lahat ng biktima ng kalamidad sa buong kaharian. Bakit mo ito tinututulan? Kung nais ng kamahalan na iligtas ang mga mamamayan, dapat magpagawa ng mga daluyan ng tubig sa bawat lugar. Mag-imbak ng mga binhi at butil at siyasatin ang mga bodega ng pamahalaan. Hindi ang hayaan ang lahat na maghintay sa isang pintuang naghahatid ng pagkain. Kung muling dumating ang isang malaking sakuna at hindi kayang iligtas ng mga mamamayan ang kanilang sarili, ano na lamang ang mangyayari? Kapag tunay na wala na silang magagawa upang iligtas ang sarili, magliligtas pa rin ng buhay ang restauran. Ngunit sa karaniwang pakikipagpalitan, dapat patas ang halaga. Dapat hayag ang paraan. Dapat malinaw ang mga talaan. Maaaring mga siwa ang pamahalaan. Ngunit hindi nito maaaring angkinin ng mag-isa. Paano kung ipilit ko? Hindi magbubukas ang pintuang iyon. Tinatakot mo ba ang emperador? Hindi po ako nangangahas. Ngunit hindi kumikilala ang pintuang iyon sa selyo ng tagapagmana, ni sa kautusan ng palasyo. Kinikilala ba nito ang banal na selyo? Maaaring subukan mismo ng kamahalan. Ama. Noon ay umaasa ang Chengbei sa lugaw na ipinamamahagi ng palasyo ni Pei. Kalaunan, umasa sila sa butil na ipinadala ni Binibining Lin. Ngayon, sa wakas ay nagagamit na nila ang sarili nilang butil upang ipagpalit sa mga kailangan nila. Kung sa pagkakataong ito ay kunin ng pamahalaan ang pintuan at gawing tindahan, matututo lamang muling maghintay ang mga mamamayan. Sa halip na matutong mabuhay sa sarili nilang kakayahan. Pei ay king, sinasang-ayunan mo rin ba sila? Akala ko noon, basta sapat ang salapi at butil na hawak ko, maililigtas ko na ang mga mamamayan. Ngunit kalaunan ko lamang naunawaan na kapag nasa kamay ng tapat na opisyal ang salapi at butil, ito ay daan tungo sa buhay. Ngunit kapag napunta ito sa kamay ni Chu Chengli, nagiging kasulatan ito ng kamatayan. Buong pagpapakumbaba kong hinihiling sa kamahalan na pangasiwaan ang pintuang ito. Ngunit huwag po ninyo itong angkinin. Personal akong pupunta sa restaurant. Kung tunay na gaya ng sinasabi ninyo ang pintuan, na kumikilala lamang sa pagliligtas ng buhay at hindi sa kapangyarihang imperial, susundin ko ang mga tuntunin ni Lin Zixia. Bitbit ng emperador ang banal na utos upang angkinin ang restaurant. Ngunit hindi ito magbubukas. Pagkaalis ng lahat. Hindi ako naparito ngayon upang angkinin ito. Gusto ko lamang pumasok at kumain ng isang mangkok ng kanin. At pakinggan ang lahat ng tuntunin ng may-ari. Sinabi ko na sa inyo, hindi kumikilala ang pintuang ito sa ranggo o sombrero. Kinikilala lamang nito ang layunin ng pumapasok.
Ang sako ng butil na ito ay ipapalit ng Cheng Bei sa mga piyesa ng bomba ng tubig at sa paraan ng pagkukumpuni nito. 3 bagay na lamang ang gagawin ng restaurant mula ngayon. Una, ang bawat pagkain ay nagkakahalaga ng 250 salapi. Kapag may taong nasa bingit ng kamatayan, ililigtas namin siya ng walang kondisyon. Ikalawa, patas ang palitan sa karaniwang araw. Huwag kukuha ng higit sa nararapat. At huwag man lamang ng sinumang walang alam sa halaga ng mga bagay. Ikatlo, tuturuan namin silang gumawa para sa kanilang sarili. Hindi namin hahayaang habang buhay silang umasa sa pagkain ipinapadala ng restaurant. At kung may lumabag, kahit kabilang pa siya sa pamilya ng emperador, sa palasyo ni Pei, o isa lamang siyang karaniwang mamamayan. Kapag nilabag niya ang mga tuntunin, tatanggihan siya ng pintuan. Nakaupo ako sa luklukan ng dragon. At lagi kong iniisip kung paano ko hahawakan ang buong kaharian. Na para bang dapat nasa palad ko ang lahat ng bagay. Ngunit may mga daan tungo sa buhay. Na habang mahigpit mo itong hinahawakan, lalo lamang itong napuputol ng mabilis. Siya sa atin lamang ng pamahalaan ang katiwalian. At ayusin ang mga daan patungo sa mga lugar na sinalanta ng sakuna. Huwag angkinin ang pintuang ito. At huwag sa pilitang kunin ang mga bagay mula sa dalawang mundo. Magdagdag pa tayo ng isang tuntunin. Lahat ng talaan ng pananalapi. May karapatan ding sumuri ang mga mamamayan ng Cheng Bei. Hindi maaaring ang pamahalaan lamang ang magsiyasat sa sarili nito. Talagang malakas ang loob mo, binibini. Higit pa sa mga haligi ng korte. Hindi maaaring ukitin ang 6 na salitang ito. Hindi pinagkaloob ng mga immortal ang butil. Bakit? Sila mismo ang nagtanim nito. Hindi basta lumitaw ang balon. Lahat ng tao ang naghukay dito. Si Lin Zixia ang nagbigay sa amin ng unang buto. Ngunit ang mga bukirin sa likuran ay gawa ng buong lungsod. Na itinanim asarol bawat asarol. Sa hinaharap magtatanim at mag-iingat din ako ng butil. Upang maipasa ito sa mas nakababatang mga bata. Kung gayon, ano ang nais ninyong ukitin? Hindi pinababayaan ng langit ang nagsisikap iligtas ang sarili. Kung gayon, ukitin natin ang 6 na salitang ito. Pinahihintulutan ka ng kamahalan na huwag tanggapin ang posisyon bilang Shizi. At hindi mo na kailangang manatili sa korte. Ngunit ang ugnayan ng Cheng Bei at ng restaurant ay kailangan pa ring may mga siwa. Napag-usapan na namin ito. Hindi na babalik sa korte si Pei Yanzhou upang maglingkod. At hindi rin siya mananatili sa modernong panahon bilang tagapagsilbi. Kailangan niya sa pagliligtas ng buhay, pagtuturo ng mga kasanayan, at pagtuturo ng teknolohiya. Babalik siya sa Cheng Bei ng 2 beses bawat buwan. Upang siya sa atin ang pinagmumula ng tubig, pagtatanim ng butil, at pagpapalitan ng talaan. Kapag may sakuna, babalik siya agad. Mabuti kung ganoon. May sarili ka ng pupuntahan. Nang hindi kinakalimutan ang iyong pamilya at mga mamamayan. Handang hayaan ng binibini na magpagod siya sa magkabilang panig. Kapag hindi mo kayanin, ibabawas ko sa sahod mo. Hindi ko makalinga ang restoran sa mga tamad. Kung gayon, lalo kong pagbubutihin ang aking tungkulin. Aha! Ngayong araw, walang nagdala ng malaking halaga ng ginto. At walang umubos sa kamalig ng butil. Kaya kusang bumukas ang pinto. Halina kayong lahat at magsalo sa isang pagkain. Siyempre, seryosong bagay ito. Ito ang unang mangkok ng pansit na itinanim at giling ng Cheng Bei. At sila mismo ang nagluto. Atlin. Sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang mag-aanyaya sa amin. Kami naman ang mag-aanyaya sa iyo. Sige, ubusin ko talaga ang pagkain ito. Magbayad muna tayo. Magagamit na natin ito ngayon, hindi ba? Batay sa bagong ani ng Cheng Bei ngayong araw. At sa halaga ng mga bilihin sa modernong panahon. Isang sisidlang tansong barya ang katumbas ng kalahating bote. Ang matandang ito ang unang nagtulak sa pintong ito. Ni isang bote ng soft drink ay hindi niya kayang ipautang. Ang payong na ito noon ay, salamat sa pagliligtas sa amin, mga mamamayan. Mula sa araw na ito, hindi na siya kakatawan sa nagbibigay ng biyaya o sa tumatanggap nito. Sa halip, sa tuwing may haharap na suliranin sa magkabilang panig, lagi siyang handang mag-abot ng tulong. Ngayon, hindi kapos sa pondo ang restaurant. At hindi rin kapos ang Cheng Bei. Natapos na ang unang subo ng butil na panligtas buhay. Handa ka pa rin bang magbantay? Sa munting restaurant ito sa hinaharap. Noon, binabantayan ko ang pintong ito. Dahil natatakot akong mawala ka. Ngayon, binabantayan ko ito. Dahil sa magkabilang panig ng pintong ito, ay may mga taong hindi ko kayang iwan. Ang trono, katungkulan at ginto, ay hindi tunay na tahanan. Ang makasama ka. At mapakain ng mainit na kanin ang bawat taong pumapasok sa restaurant. Ang tunay na mahalaga. At ang ligtas na makauwi ang siyang pinakamagandang pagtanggap sa restaurant ng Zaiwei.